Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2671 Pag-ibig ng inaanak na babae. Inilabas ng mag-asawa ang grupo upang maglaro, ngunit ang ibang mga babae ay tahimik na hindi sumali. Si Manto ay natural na nag-aatubili na makipaghiwalay dito, ngunit dahil medyo kapansin-pansin ito, kailangan niyang sumuko. Nang muli siyang dumating sa Donghua City, pamilyar si Yefan sa kalsada. Biglang binago ni Tuan Chuan ang kanyang pamilya at medyo hindi komportable, ngunit napakasaya niya nang mawala ang kindergarten. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Guqing na mamili sa mga lungsod ng mundo, at natural na puno ng kasariwaan ang kanyang mga mata. Sinasaklaw ng Donghua City ang isang malawak na lugar, at ang lugar kung saan tumakbo si Yefan noon ay talagang dulo ng iceberg. Sa pagkakataong ito, dahil nagdala ako ng mga bata, espesyal na pinili ko ang Jinyu Lake Scenic Area na angkop para sa bakasyon ng magulang anak. Mayroong lahat ng uri ng resort hotel sa baybayin ng kumikinang na lawa. Matapos ang paglinang ng sibilisasyon at kasaganaan, ang mga hotel sa resort ay itinayo din upang maging napakaganda, ang ilan ay lambak na may maulap na ambon, at ang ilan ay matatayog na skyscraper. Ang isla sa gitna ng lawa ay isang malaking palaruan, at maraming water sports. Sa sandaling tumakbo si Tuan Chuan sa palaruan ay tuluyan na siyang nabaliw. Kinaladkad niya si Yefan at ang kanyang asawa upang umupo ng 3 beses sa isang hilera gamit ang isang tumatalbog na kotse. Ang tinatawag na bouncing car ay talagang isang roller coaster na walang track. Gamit ang prinsipyo ng mutual exclusion ng rune, hayaan ang ilang bola na nakaupo sa mga tao na patuloy na tumalbog sa isang espasyo. Kapag na-activate na ang aura, ang mga lumilipad na bolang ito ay parang mga marmol, patuloy na nag-show shuttle pabalik-balik, tila tatama, ngunit hindi nila ito matamaan. Bagamat nakitang kawili-wili ito ni na Yefan at Su Qingzhou, pagkatapos ng lahat, pareho silang mga taong nakaranas ng labanan ng black holes, at naranasan nila ang mga pinakakapanpanabik. Nang hihilahin na sana sila ni Tuan Chuan para maupo sa pang-4 na pagkakataon, hindi na ito napigilan ni Yefan at malapit na itong masuka. Shinger, isama si Tuan Chuan para maglaro, nakangiting sabi ni Yefan, nakita si Guqing na inaabangan ito. Ako. Bagamat talagang gustong pumunta ni Guqing, tumingin pa rin siya kay Su Qingzhou na may pag-aalinlangan. Pumunta ka, maglaro ng kahit anong gusto mo, manood ka lang at maglaro para sa iyong sarili. Ngayon ay para lamang magpahinga, huwag maging maingat. Ibinigay ni Su Qingzhou ang bank crystal card kay Guqing. Kung gayon, mabuti, salamat prinsesa, kinuha ito ni Guqing. Sister Shinger. Bilasan mo at umalis na. Kailangan pang maglaro si Tuan Chuan. Hinawakan ng maliit na matabang babae ang kamay ni Guqing at hindi na makapaghintay. Kamakailan, lubos na nakilala ni Tuan Chuan si Guqing, at lalo na gusto niya si Guqing. Ang dahilan, ang panganay na kapatid na ito ay umaasa sa kanya sa lahat, hindi tulad ng kanyang ina na palaging sinasabihan siyang mag-aral at yayain kumain ng mas maraming gulay at prutas. Medyo irritable si Guqing noong una dahil tinawag siyang kapatid ng grupo, ngunit pagkaraan ng mahabang panahon, nasanay na siya. Sinundo ni Guqing si Tuan Tuan, tumakbo para bumili ng tiket tulad ng ginawa ni Su Qingzhou, at pagkatapos ay sabay na pumasok ang dalawa sa isang pulang bambang sasakyan. Nag-activate ang aura, at sa napakalaking transparent na espasyo, nagsimulang lumabas ang daan-daang sphere. Nang makita sina Guqing at Tuan Chuan na tumatawa sa loob, isinandal ni Su Qingzhou ang kanyang ulo sa mga bisig ni Yefan ng maluwag. Mabuti na lang at dinala ko si Shinger dito at hinayaan ko siyang makibahagi sa pasanin. Napakaingay ng babaeng ito. Wala siyang personalidad na katulad mo o sa akin. Ang bibig ni Su Qingzhou ay naiinis, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Marami pa ring sikat na proyekto dito. Tinatayang makakapaglaro ako ng ilang araw. Inabot ni Yefan at hinaplos ang maselang pisngi ng babae, asawa, dapat ba tayong magplano ng kasal? Kasal? Itinaas ni Su Qingzhou ang kanyang ulo Zenshu, kumikinang ang malalaking mata, hindi ba't ginawa natin ito noon, sa panahon ng malaking ekspedisyon? Noong oras na iyon ay may ibang gumawa nito para sa atin, at ang kasal ay ginawa ng maliit na prinsipe at ang pinakamatandang prinsesa, hindi pa banggitin na wala kang alaala tungkol dito. Pagbawi, hindi ikaw yun noong panahong iyon. Hinalikan ni Yefan ang noo ng babae, ang pinakamahalaga ay, wala tayong bridal chamber. Galit na tumawa si Su Qingzhou, sa palagay ko ang huling pangungusap ay kung ano talaga ang sinabi mo. Okay lang, anyway, kasal yun noong panahong iyon. Mga alaala, mayroon din ako, kaya gagawin ko na lang. Matagal na kaming magkasama, matanda na ang anak namin, at ikakasal na kami, kaya hindi kawili-wili. Hindi talaga. Sumimangot si Yefan, sayang diba? After so many things, so many years, how can I still care about a ceremony? Tsaka kung gusto mo talagang magdaos ng kasal, kailangan mong tawagan ang mga bisita. Halos wala na ang mga kamag-anak at kaibigan namin. Dapat bang magpakasal kaming dalawa, at pagkatapos ay hayaan ang mga kapatid na babae na magpadala ng mga pagpapala sa tabi? Naisip mo na ba ang nararamdaman nila?
Makitid na tanong ni Su Qingzhou. Nahihiya ang mukha ni Ye Fan, alam talaga niyang nanghihinayang siya sa ibang babae, pero palagi niyang nararamdaman na may utang siya kay Su Qingzhou. At saka, asawa, naisip mo na ba, kung gusto mo talagang magpakasal, partikular na ano ang plano? Hindi ko pa naiisip. Hindi ba dapat ang kumuha ng litrato sa kasal, maghanap ng lugar na may magandang tanawin, makipagpalitan ng singsing o kung ano paman? Ye Fan, tanga ka ba? Hindi alam ni Su Qingzhou kung tatawa o iiyak, at tinusok ang noo ng lalaki. Wala akong pakialam, isa kang nakaligtas sa eroplano, tapos, mag-asawa ka ba, tulad ng mga ordinaryong tao, nang walang anumang pagkamalikhain. Hindi ka nahihiya, mahihiya ako para sa iyo, kumuha ng mga larawan sa kasal, maghanap ng lugar upang makipagpalitan ng singsing. Hindi ito katulad ng tanawin noong ikinasal ang prinsesang ito sa Haoye Mansion. Ikaw Fan. Hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait, iniisip ito sa ganitong paraan, hindi ba kalabisan na gawin ito ng mag-isa kung hindi siya makakabuo ng isang espesyal na kasal? Kung gayon, pag-iisipan ko muli, nahihiyang sabi ni Ye Fan. Si Su Qingzhou ay nasa kanyang mga bisig na gunat si Zong at bamulong sa mahinang boses, asawa. Gusto kong kumain ng donut. Mahiwagang ngumiti si Ye Fan, at direktang kumuha ng isang kahon ng strawberry donut mula sa space ring. Ihahanda kita ng maaga. Wow, kailan mo binili? Nagliwanag ang mga mata ni Su Qingzhou. Ngayon ka lang nagpunta sa banyo kasama si Tuan-Tuan, at sinamantala ko ang pagkakataong maghanap ng malapit na tindahan ng dessert. Medyo magnanakaw ka ba? Sinasadya mong hintayin ko na hilingin ko tapos biglang ilalabas para surpresa. Pagdating sa coaxing girls to be happy, ang galing mo pa. Hindi nakakagulat na suyuan mo si Din Xiao, at iba ang kanyang mga mata. Dumampot ng donut si Su Qingzhou at kumagat ng husto, hindi nakakalimutang samantalahin ang pagkakataong bigyan ng kilay ang mga mata ni Ye Fan. Si Ye Fan ay medyo kampante, at biglang nalanta, asawa, maaari kang kumain hanggat gusto mo. Bakit mo biglang binanggit ang mga ito? Huwag kang magsalita, gusto kong uminom ng iced latte. Ibibigay ko agad sa'yo. Bilhin mo. Nagmamadaling pumunta si Ye Fan sa kapitbahayan para bumili ng 2 inumin at bumalik. Nang bumalik siya sa kanyang upuan, nalaman niyang nakain na si Su Qingzhou ng 6, at kalahati na lamang ng 1 dosenang donut ang natitira. Ang bilis na ito ay simpleng simoy. Nang makitang babalik na si Tuan-Chuan mula sa dump cart, nagmamadaling inilagay ni Su Qingzhou ang donut sa space ring at binigyan ng katahimikan na galaw si Ye Fan. Obvious naman ang ibig sabihin, huwag mong ipaalam sa babaeng ta na may donuts. Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, ano? Ilang donut, kailangan mong kusa itong itago kay Tuan-Chuan, hindi sapat para bilhin ko ito. Anong alam mo? Tataba siya kung kakainin niya ito. Para sa kanya ang ginagawa ko. Hindi yun gagawin, ang sarili kong inaba. Walang mag-ina sa harap ng donut. Mukhang seryoso si Su Qingzhou. Si Tuan-Chuan ay nauuhaw na sa sandaling iyon. Nang makitang may inumin si Ye Fan sa kanyang kamay, tumakbo siya at sumigaw para uminom. Inabot ni Ye Fan ang isang baso ng orange juice sa kanyang anak, at ang batang babae ay uminom ng higit sa kalahati nito. Nay, ano yung pink cream sa bibig mo? Napansin ni Tuan-Chuan na may ilang pink na cream sa sulok ng labi ni Su Qingzhou. Pinunasan ni Su Qingzhou ang kanyang mukha, at sinabing hindi nagbabago ang kanyang mukha, wala lang, baby, medyo pagod si nanay. Hayaan mo si Sister Chinger na ihatid ka sa paglalaro ng torrent boat doon, lumilipad sa tubig, masaya iyon. Agad na naakit si Tuan-Chuan, at kinaladkad si Guqing para maglaro. Si Guqing ay naliligaw, banal na magsasaka, mapapagod ka ba sa paglalaro ng bagay na ito? Pagkaalis ng kanyang anak na babae, kinuha ni Su Qingzhou ang donut, uminom ng kape, at ipinagpatuloy itong masaya. Asawa, gusto kong pumunta sa mall bukas, hayaan mong kunin ni Chinger si Tuan-Tuan para maglaro, alagaan natin ang sarili natin, malabong sabi ni Su Qingzhou habang kumakain. Tiningnan ni Ye Fan ang babaeng tuluyan ng bumitaw sa sarili, at nagdududang nagtanong, asawa, sabihin mo sa akin ang totoo, gusto mo talagang lumabas at maglaro, di ba? Nagpipigil ka ba? Namula si Su Qingzhou, sino ba ang mahilig maghatid ng mga bata sa bahay araw-araw? Alam mo ba kung gaano ako naging pressure sa mga taong ito? Noong una, kinailangan kong alisin ang masasamang lason at magsanay ng galit na galit. Mamaya, tutulungan kitang pamahalaan ang Excalibur at ang City of Innocence. Kailangan kong alalahanin ang lahat, malaki man o maliit. Hindi niyo pa rin ako binibigyan ng peace of mind. Palagi mong pinupukaw ang ilang makapangyarihang mga kaaway. Hindi ka makahinga sa ilalim ng Obsidian Legion. Kailangan mong iligtas ang mundo. Anong masama kung lumabas ka para mamasyal? Shing, huwag kang matuwa, tanong ko lang, nagsikap ang asawa ko nitong mga taon, nirerespeto kita. Pinipigilan ni Ye Fan ang kanyang ngiti, hinawakan ang orange juice, at tumangala sa kape ni Su Qingzhou. Noong gabing iyon, gusto ni Ye Fan na si Tuan-Chuan ay makatulog kasama si Guqing, ngunit ang babaeng ito ay kailangang humiga sa pagitan ng kanyang mga magulang, na ginawang malaking ulo si Ye Fan.
Kinaumagahan, nagpalit si Su Qingzhou ng isang asul at puting corset na damit na hinaluan ng ilang lace na tela, at natapakan ang mga sandals na may texture na kristal. Ang 18 taong gulang na hitsura ay nagpapakita ng isang mature na ugali na ginawa sa paglipas ng mga taon, na nagpatuwid ng mga mata ni Ye Fan. Sa sandaling umalis ako sa hotel, nakita ko na ang rate ng pagbabalik ay napakalaki. Ang kagandahang tulad ni Gu Qing, sa ilalim ng liwanag ng halo ni Su Qingzhou, ay sadyang madilim. Gusto ni Ye Fan na mag-disguise si Su Qingzhou, na masyadong mataas ang profile, ngunit habang hawak kamay siya ng walang katulad na kagandahan, nadama ni Ye Fan na lubos na nasisiyahan ang kanyang vanity, kaya hayaan mo na ito. Kabanata 2672 Pagkuha ng mga kasanayan. Dumating sa isang malaking complex malapit sa Jingyu Lake. Napakaraming kaalaman ni Gu Qing at pinangunahan niya ang grupo sa isang game hall upang maglaro. Kakabisita lang nina Ye Fan at Su Qingzhou sa dalawang tindahan nang makatanggap sila ng tawag mula kay Gu Qing, na nagsasabing kailangan ng mga bata ang pirma ng kanilang mga magulang at tagapag-alaga para makapasok at maglaro. Hindi inisip ni Ye Fan, asawa, pipirma ako doon. Gusto mo bang hintayin ako? Tumingin si Su Qingzhou sa paligid, may magandang coffee shop sa ibaba ng complex. Pumasok ako sa loob para uminom at ilang dessert, maaari kang pumunta at hanapin ako kapag handa ka na. Tumango si Ye Fan at nagmamadaling tumakbo palayo. Si Su Qingzhou ay nag-iisa, nakaupo sa tabi ng bintana, nag-order ng pagkain. Ang mga bisita sa kafe, lalaki at babae, at maging ang mga waiter, ay hindi maiwasang mapatingin sa kanila ng madalas. Tila na habang nakaupo si Su Qingzhou doon, ito ay isang magandang larawan na huminto sa mga tao upang manood. Hindi nagtagal, isang gwapo at maluho na lalaki na naka-white shirt, mga 1.8 metro ang taas, ang naglakad sa mall kasama ang dalawa niyang subordinate. Sumaludo ang ilang tao sa pintuan ng tindahan nang makita ang lalaki. "Hello, Mr. Lee. Kumusta, young Master Lee?" Nang makita ng ilang mga batang babae ang lalaki, ang kanilang mga mata ay puno ng kalasinggan. Nagpakita ng kumpiyansa at walang humpay ng ngiti ang lalaki hanggang sa malagpasan niya ang bintana ng kafe at nakita si Su Qingzhou na umiinom ng kape, ang kanyang mga mata ay tumirik. May bakas ng kasamaan sa kanyang mga mata, tumaas ang sulok ng kanyang bibig, at pumasok siya sa kafe. Nang makita ng mga tao sa kafe ang lalaki ay agad silang sumalubong sa kanya. "Mr. Lee, nandito ka ba para magkape? Anong kakainin?" Nakilala rin ng ilang bisita ang lalaki at hindi napigil ang mapasigaw sa mahinang boses. Hindi ba ito si Li Jiaohui mula sa pamilya Li? Chairman Li Tongshan, ang apo ni Grandmaster Li. Oo, isa siyang tunay na celebrity, mayaman at talented. Balita ko binuksan niya ang 3 shopping mall malapit sa Jingyu Lake. Lumapit si Li Jiaohui sa manager ng tindahan at sinenyasan na tumingin siya kay Su Qingzhou sa tabi ng bintana, binili ko ang listahan ng babaeng iyon. Nang marinig ito ng manager ng tindahan, agad niyang naunawaan at nakangiting tumango, "Mr. Lee is welcome, natural na walang order ang mga bisita mo. Dumating mag-isa ang babaeng iyon." "Oo, umupo ka dito mag-isa, walang iba," bulong ng manager ng tindahan. Tumango si Li Jiaohui bilang kasiyahan, pagkatapos ay lumakad at lumapit kay Su Qingzhou. "Itong babae, may hinihintay ka ba?" Matingkad na ngumiti si Li Jiaohui, ipinakita ang kanyang mapuputing ngipin. Si Su Qingzhou ay nag-e-enjoy sa isang pambihirang nakakalibang na bakasyon, natural na binabaliwala ang nangyayari sa kanyang paligid. Nang makitang biglang dumating ang isang lalaki para magsalita, malamig siyang tumingin at walang sinabi. Gayunpaman, hindi nahiya si Li Jiaohui, ngunit umupo sa tapat ni Su Qingzhou sa sarili niyang inisyatiba. "Ang pangalan ko ay Li Jiaohui. Ako ang namamahala sa mall na ito. Ito ba ang unang pagkakataon para sa iyo na pumunta dito? Mayroon ka bang anumang mga mungkahi? Gusto kong marinig ang higit pa tungkol sa mga dekalidad na customer na tulad mo, at kung ano ang kanilang mga hinihingi." Inilabas ni Li Jiaohui ang kanyang unang trump card. Sa pangkalahatan, hanggat iniulat niya ang kanyang pangalan at sinabi sa isang babae na siya ang may-ari ng isang shopping mall, 70% ng mga kababaihan ay papabor sa kanya. Ang chairman ng alyansa, ang panganay na apo ni Grandmaster Lee, hindi ito isang bagay na kayang akyatin ng mga ordinaryong tao. Roll. Malamig na naglabas ng salita si Su Qingzhou. Naninigas ang mukha ni Li Jiaohui, ngunit nakayanan pa rin niya ito ng nakangiti. "Miss, operator lang po ako, gusto kong magtanong tungkol sa karanasan mo, bakit kailangan mong malayo sa iba?" "Hindi kaya, miss, sa tingin mo ba ay sinasadya kong gawin ito? Papalapit sa iyo, kaya naghahanap ng isang dahilan dito upang simulan ang pakikipag-usap sa iyo. Oh, alam mo talaga kung sino ako, at gusto mong gamitin itong walang malasakit na ugali para paglaruan ako. Agawin ang atensyon ko." Sumimangot si Su Qingzhou, "Natatakot ako na ang lalaking ito ay walang sakit sa pag-iisip." Nang makitang hindi nagsasalita si Su Qingzhou, inisip ni Li Jiaohui na medyo nahulaan niya ito, at ngumiti ng buong pagmamalaki. "Miss, inaamin ko na ikaw ay talagang maganda at kaakit-akit. Ngunit ako, si Li Jiaohui, ay isa ring kilalang tao sa Donghua. Marami na akong nakitang mga dilag. Nagbukas pa ako ng isang entertainment company at pumirma ng maraming sikat na magagandang babae.
Kaya, ang iyong paglipat ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa ibang mga lalaki, ngunit sa akin. Ito ay medyo mas mainit. Sinabi ni Li Jiaohui. At naglagay ng sariling golden business card sa mesa. Ito ay kahangahangang isinulat, ang chairman at CEO ng ilang kumpanya, kabilang ang mga shopping mall, entertainment company, at iba pa. To be honest, pupunta ako sa iyo, Miss, I think you have the potential to become the top star. Ang iyong pag-uugali ay napakahusay, at walang bakas ng cosmetic surgery. Paano ka, gusto mo bang isaalang-alang ang pagsali sa aming kumpanya? Sa pagtingin sa nabighani at kumpiyansang maliit na puting mukha na ito, hindi alam ni Su Qingzhou kung ano ang sasabihin. Umalis ka, sabi muli ni Su Qingzhou. Nagdilim ang mukha ni Li Jiaohui. Sa paglipas ng mga taon, wala pang babaeng nang ahas na gawin ito. Kausapin mo siya. Ako. Hindi ko maiwasang magtaka. Hindi kaya nag-aaral pa ang babaeng ito kaya wala siyang masyadong alam sa pagsali sa WTO. Miss, kilala mo ba kung sino ako? Kilala mo ba ang Alliance Li family, Master Li Tongshen? Natural na alam ni Su Qingzhou na nakita niya ang mga ito noong naghahanap siya ng impormasyon. Ngunit paano ang pamilya Li? Si Su Qingzhou ay sobrang naiinip, sabi ko, lumabas ka. Malungkot ang mukha ni Li Jiaohui, at nalaman niyang may ilang umiinom ng kape sa paligid, lahat sila ay nagpipigil ng tawa at nanunood ng magandang palabas, at nakaramdam pa ng kawalang hiya. Ang marangal na Crown Prince ng pamilyang Li ay tinanggihan ng maraming beses at sinabing, umalis ka, ng 3 beses. Kung hindi dahil sa isang pampublikong okasyon, at ayaw niyang masira ang kanyang imahe, gusto ni Li Jiaohui na sampilan ng walang alam na babaeng ito ng direkta. Mukhang hindi interesado ang ginang, pagkatapos ay aalis na ako. Nabili ko na itong order para sa iyo ngayon. Tumayo si Li Jiaohui at naglakad palayo kasama ang 2 lalaking mukhang masama. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang hakbang, sa gilid ng kanyang mga mata, napagtanto niya na naihulog na ni Su Qingzhou ang mahalagang gintong business card sa lupa. Ang mukha ni Li Jiaohui ay sobrang pangit. Palabas na siya ng kafe, pero hinarang siya ng isang lalaki. Pagtingin niya, nakita niyang isa itong lalaking nakasuot ng ordinaryong damit at medyo makulit. Hindi ba mahaba ang mata mo kapag naglalakad ka? Si Li Jiaohui ay nasa masamang kalagayan, at hindi siya magalang na magsalita. Hoy, buddy, hindi ka magaling sa pag-uusap, hindi mo kakayanin ang ganoong uri ng iceberg beauty. Seryoso ang lalaki. Saglit na natigilan si Li Jiaohui, at hindi napigil ang mapangiti, kilala mo ba kung sino ang kausap mo? At, sinong nagsabing pumunta ako para makipag-usap? Maglakas loob na tumaya. Pusta ano? Sa loob ng ilang minuto, mararating ko na ang iceberg beauty na iyon. Tumaas ang kilay ng lalaki at ngumiti. Ha, ngumisi si Li Jiaohui, ikaw lang. Lumiwanag ang isip ni Li Jiaohui, hindi dapat kilala ng lalaking ito ang babaeng iyon, tama ba? Ngunit tila wala pang 20 ang kagandahan, at paano maipasok ang mga bulaklak sa dumi ng baka? Oo, kung magtagumpay ako, bibigyan mo ako ng 100 milyon. Paano kung mawala ka? May pera ba, lumuhad at yumuko, kahit anong sabihin mo. Gusto kong maging eunuch ka. Hoy, napakawalang awa. Napabuntong hininga ang lalaki, mukhang kinakabahan. Dare mo. Ngumisi si Li Jiaohui. Ang mga tao ay para sa pera at ang mga ibon ay para sa pagkain. Ako ay lumalaban ngayon. Pare, kailangan mong sabihin ang iyong sinasabi. Ako, si Li Jiaohui, hindi nagkukulang ng 100 milyong yuan, natatakot ako na gusto mong mawala sa oras na iyon, tumawa si Li Jiaohui. Salita ng isang ginoo. Mabilis, isang letigo. Pagkatapos tumaya, pumasok ang lalaki sa kafe. Umupo si Su Qingzhou sa kanyang upuan at nakita si Ye Fan na naglalakad pabalik, ngunit sa halip na direktang pumasok, pinigilan niya si Li Jiaohui at bumulong doon. Nang gusto niyang marinig kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa, ngunit tapos na ito, pumasok si Ye Fan sa kafe at naglakad patungo sa kanya na may pagmamayabang na tingin. Kabanata 2673 Walang dahilan. Beauty. Hindi ba siya nag-iisa? Tumawag si Ye Fan at commandant kay Su Qingzhou. Nakaramdam ng lamig ang mga bisita sa kafe. Natatakot ako na walang sakit ang lalaking ito. Ang young master na si Li Jiaohui ay tinanggihan ni Leng Miren ngayon lang. Napakasama mo at may lakas ng loob na kumain ng karne ng sisni. Nang hindi sinasadya, isang grupo ng mga tao, kabilang ang mga empleyado ng coffee shop, ay nagpakita ng paghamak sa panunood ng palabas. Bahagyang kumunat ang noo ni Su Qingzhou, hindi naiintindihan ang ginagawa ng kanyang asawa. Nang tatanungin niya sana siya kung ano ang ibig niyang sabihin, si Ye Fan ay nakagawa na ng tahimik na kilos. Siya, huwag kang magsalita, hulaan ko kung ano ang iniisip mo. Lalong naguluhan si Su Qingzhou, ano ang ibig sabihin ng isang lalaki? Ano ang bagong paraan para mapasaya siya? Nang hindi pinahintulutan siyang mag-isip ng husto, naglakad si Ye Fan sa harapan niya. Iniisip mo siguro, mas maganda kung mahalikan ka ng lalaking nasa harapan mo, di ba? Ngumiti si Ye Fangxi, diretsyong yumuko, hinawakan ang mukha ng babae, at hinalikan ang kanyang mapupulang labi. Nanlaki ang mga mata ni Su Qingzhou at tulalang tumingin sa kanyang asawa.
Bagamat ayos lang na halikan siya sa bibig, medyo iba ang paghalik sa kanya sa malawak na audience ng hindi maipaliwanag at ang pagiging bongga. Ang jade na mukha ni Su Qingzhou ay tininaan ng isang layer ng rouge, at nahihiyang tumingin siya sa lalaki, anong ginagawa mo? Ang eksenang ito ay parang isang mabigat na martilyo na hinihipan ng ulo ng lahat sa pagkataranta. Paano ito posible? Bakit ang iceberg beauty ay hindi lamang hindi galit, ngunit medyo nahihiya din? Biglang tumahimik ang buong kafe, at lahat ay natigilan. Ang ilang mga taong naghihintay na panuurin ang palabas ay bamuka ang kanilang mga bibig at maaaring maglagay ng ilang mga itlog. Ang mapaglarong ekspresyon ni Li Jiaohui ay naging isang natigil ang ekspresyon, at ang kanyang mukha ay naging berde. Ikaw ang pinakamatandang batang panginoon ng pamilyang Li, si Yushu ay nasa hangin, at siya ay ipinanganak sa isang marangal na pamilya, kaya hindi siya kasing husay ng isang simpleng tao. Bulag ba ang babaeng ito? Oo, dapat may pervert taste ang babaeng ito. Niyakap ni Ye Fan ang payat na baywang ni Su Qingzhou, honey, date tayo. Naisip ni Su Qingzhou sa kanyang sarili, siya ay orihinal na narito para sa isang petsa, hindi ba siya naghihintay para sa kanya? Anong kalokohan ang tawag dito? Oh, tumango si Su Qingzhou. Naramdaman ng lahat ng tao sa kafe na gumuho ang tatlo nilang pananaw. Baliw ba ang kagandahang ito? Hindi pinipili ng young master ng pamilyang Li na makipag-date sa gayong hamak. Walang dahilan. Ngumiti si Ye Fan at hinawakan ang mukha ni Su Qingzhou, fair na. Sinamantala ni Su Qingzhou ang pagkakataon na hawakan ang braso ng lalaki at lumabas ng kafe. Sa labas ng pinto, naglakad si Ye Fan patungo kay Li Jiaohui. Sa oras na ito, ang ekspresyon ni Li Jiaohui ay parang kumakain ng ipis, na may madilim na twist at ngiting parang pinipigilan ang kanyang ihi. Nagkunwari si Ye Fan na walang pakialam at tahimik na nag-transmit ng boses kay Su Qingzhou, asawa, huwag kang magsalita mamaya. Nang makita ang ekspresyon ni Li Jiaohui, may naramdaman na si Su Qingzhou at inilibot niya ang kanyang mga mata sa lalaki. Dude, pasensya na, tinanggap ko na. Ngayon mag-transfer tayo ng pera sa pamamagitan ng mobile phone, natatawang sabi ni Ye Fan. Matiim na tinitigan ni Li Jiaohui si Ye Fan, at puno ng ayaw, at tumingin kay Su Qingzhou sa matinding pagkabalisa. Okay, ang lupit mo, hindi ko talaga nakita. May gusto pala itong babaeng ito sa lalaking ganito ang grade. Mukhang napaka-elegante ko para masatisfy ang heavy taste mo. Sobrang dami ng kausap, bilisan mo mag-transfer ng pera, gusto kong isama ang babae ko sa pamimili. Sabi ni Ye Fan, at hinalikan muli sa mukha si Su Qingzhou. Naramdaman ni Li Jiaohui na malapit nang sumabog ang kanyang mga baga, at gusto pa niyang samuka ng dugo. Kanina lang sinabi sa kanya ni Su Qingzhou na, lumabas, ng 3 beses, ngunit ngayon ay nakaharap sa isang mabahong batang lalaki na parang straw bag, hindi man lang siya tumutol, hinayaan siyang halikan siya. Hoy, buddy, hindi ka naman magbabayad ng utang, di ba? Mukhang mapagbantay si Ye Fan. 100 million lang, kunin mo para makabili ng masasarap na pagkain, isang ignorante na burol. Si Li Jiaohui ay tamad na magsabi pa, at sa sandaling mailipat niya ang pera, kinuha niya ito. Nang tuluyang lumayo si Li Jiaohui, ang mga mata ni Su Qingzhou ay agad na nanlamig. Okay, Ye Fan, naging mas may kakayahan ka, at maaari mong ipagpustahan ang iyong asawa sa ibang mga lalaki. Ngumisi si Ye Fan, asawa, huwag kang magalit, hindi ko siya pinapanood na hinaharas ka, gusto kong turuan siya ng leksyon. Ito ay 100 milyon, hindi ako kumukuha ng 1 sentimo, ibibigay ko ito sa iyong asawa, bilhin mo lahat para sa iyo. Siyempre ibibigay mo sa akin ang lahat, gusto mo pa bang itago para sa sarili mo? Mapapahiya ka bang gastusin ang pera ng asawa mo? Paano mo ibinebenta ang iyong asawa, seryoso ba ito? Huwag kang ang magsalita ng kalokohan, ipasa mo lang sa akin. Malamig na bamantong hininga si Su Qingzhou. Galit na galit si Ye Fan, at inilipat ang 100 milyong yuan kay Su Qingzhou na may kaunting sakit. Nang makuha ni Su Qingzhou ang pera, isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, ngunit pinigilan niya ang kanyang ngiti. Asawa, halatang tuwang-tuwa ka, hindi ka naman galit, sinasadya mong kinukuha ang 100 milyong yuan ko, di ba? Nanlumos si Ye Fan, at naloko na naman siya. 100 milyon wala akong naitabi. Idiot, 100 milyon lang ang taya mo, tumaya ka pa ng konti. Base sa itsura ko, sobra na bang tumaya ng 100 milyon? Iginiya ni Su Qingzhou ang kanyang malambot na asol na seda, puno ng imortalidad. 1 bilyon. Gaya ng inaasahan sa isang profiteer, talagang malupit. Napalingon si Ye Fan at bamulong. Ano ang ibig mong sabihin sa apelyidong Ye, hindi ba ako karapat-dapat dito? Nagbabala si Su Qingzhou na may malamig na tingin. Siyempre hindi. Nang inag ang buong katawan ni Ye Fan, at mabilis niyang sinabi ng matuwid, asawa, sa isip ko, paano masusukat ang iyong kagandahan sa presyo? Nakita ko lang na walang backbone ng lalaking iyon, at tumaya siya kung masyadong mataas ang presyo. Hindi ko kakayanin, o huwag mong sabihing 1 bilyon, tataya ako kahit 10 bilyon. Naging nyebe ang mukha ng babae nang marinig niya ito, at masaya siyang nagkusa na halikan si Ye Fan. Ito ang aking mabuting asawa.
Hoy, Mrs., paano yan, hindi ba't napakatalino ko ngayon? Madaling tulungan kang gumastos ng 100 milyong gastos sa pamimili. Ipagyayabang pa lang ni Ye Fan ang kanyang sarili pagkatapos ng ilang salita, hiniling niya kay Su Qingzhou na bigyan siya ng ilang espesyal na benepisyo, ngunit nalaman na iniwan siya ng babae mag-isa. Tiningnan ni Su Qingzhou ang pera sa kanyang telepono, at nag-iisip na siya tungkol sa pagbili, at tinatamad na bigyang pansin ang lalaki. Dapat kong sabihin na ang ganitong uri ng kayamanan mula sa langit ay talagang napakasarap gamitin. Sa kabilang panig, bumalik si Li Jiaohui sa kanyang opisina. Bang bang bang. Pagkuha ng golf club, direktang binasag ni Li Jiaohui ang ilang mahahalagang gawa ng sining. Aba, mas gugustuhin ko pang sumunod sa ganyang klase ng basura, slot. Slot. Hindi ba gusto mo ang mga bastos, tuwid na pagong? Hindi kita dapat pag-isipan ng mataas. Dalhin ka sa basement, hayaan mong tikman mo ang kapangyarihan ng young master na ito. Si Li Jiaohui ay bumantong hininga, ang kanyang mga mata ay malamig na kumikislap saglit. Tinawagan niya ang namamahala sa shopping mall at sinabing, pumunta ka, tulungan mo akong mag-imbestiga sa isang mag-asawa, mga surveillance camera, impormasyon ng pagkakakilanlan, lahat. Matapos malaman ng kinauukulan ang partikular na sitwasyon, nagmadali siyang hawakan ito. Sa loob ng kalahating oras, isang detalyadong dokumento, kabilang ang video surveillance, ay ipinadala sa mesa ni Li Jiaohui. Li Xiao, nagsinungaling sa iyo ang lalaking yun. Magkakilala sila sa simula pa lang. Mukhang mag-asawa na sila, at may anak na sila. Ano? May anak na babae. Slot. Namula ang mukha ni Li Jiaohui na parang atay ng baboy, at kinakamot niya ang mesa ng mahogany gamit ang dalawang kamay. Kabanata 2674 ito ay medyo maganda. Bastard! Dare to play with me. Alam ko, paano ako matatalo ng ganitong bagay. Sinulyapan ni Li Jiaohui ang background na impormasyon, at habang tinitingnan niya, lalo siyang nagalit, dahil nakasulat na si Ye Fan at ang iba pa ay nagmula sa isang napakalayo na maliit na isla. Ano ba naman ang isang bansang bumpkin na nang ahas na dein ang pera ng pamilya kong Li? Master Li, ang ganitong uri ng sinungaling ay hindi maiiwasan, o tayo. Nag-isip sandali si Li Jiaohui at ninisyon. Ang paggawa nito sa mall ay madaling magdulot ng masamang impluensya, dapat mong gawin ang sinasabi ko. Kasabay nito. Sa mall, sinamahan ni Ye Fan si Su Qingzhou na mamili. Bilang karagdagan sa pagbili ni Su Qingzhou ng isang bungkus ng mga bagong damit at alahas, kailangan din niyang bumili ng maraming bagay para sa kanyang anak na babae. Lalong naging miserable si Ye Fan. Ang anumang mga pagbili ay kailangang aprubahan ni Su Qingzhou, dahil ang lahat ng pera ay kinuha ng mga babae. Pagdating ko sa isang jewelry store, may biglang tumawag kay Ye Fan. Mr. Ye. Sumulyap si Ye Fan sa kanya, ikaw ba? Bakit, mamili ka? Ang pares ng mga kaakit-akit na lalaki at babae sa harap nila ay sina Chang Haotian at Lu Rongsheng. Kumpara sa dati, halatang mas close ang dalawa, at wala man lang gap, at magkahawak kamay sila. Oo, hindi ko inaasahan na makikilala ko si Mr. Ye dito. At hindi may galaw ni na Chang Haotian at Lu Rongsheng ang kanilang mga mata nang makita nila si Su Qingzhou, ang kanilang mga ekspresyon ng pagkamangha ay hindi masabi. Hindi pa sila nakakita ng ganoon kagandang babae, hindi ito dapat umiral sa mortal na mundo. Asawa ko, pagpapakilala ni Ye Fan. Nako, si Mrs. Ye pala. Kawalang galang. Nagmamadaling sumaludo ang dalawa. At the same time, namangha din ako sa puso ko. Gaya ng inaasahan kay Mr. Ye, napakaganda pala ni Mrs. Zheng Fang. Mula nang makaranas ang pamilya Shenlong at ang pamilyang Phoenix ng mga pagkabigo at walang sinabi tungkol sa walang katapusang purgatorio pagkabalik, napagtanto na ng pamilyang Lu at ng pamilyang Chang ang kaseryosohan. Ang Shenlong at Phoenix clans ay nagutos na wala nang banggitin pa tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa Ye Fan ay dapat panatilihing malayo. Ayaw lang nilang pumunta sa maling paraan sa simula. Upang malaman ang lakas ng pamilyang ito, kailangan nilang yakapin ang kanilang mga hita sa simula, how dare they go to grab the territory. Nakakalungkot lang na walang panghihinayang gamot sa mundo. Ang dalawang pangunahing angkan ay maaari lamang maghintay ng ilang sandali bago maghanap ng paraan upang maging malapit. Sa makatuwid, muling nakita ni Lu Rongsheng at Chang Haotian si Ye Fan na may walang katulad na pagkamangha. Alam nilang malakas ang lalaking ito na kahit ang angkan ay dapat katakutan. Tanong ni Su Qingzhou, at matapos malaman ang pagkakakilanlan ng dalawa, gumaan ang loob niya. Narinig kong binanggit ni Ye Fan ang masipag na mag-asawang ito noon. Nandito ka ba para bumili ng alahas? Casual na tanong ni Ye Fan. Oo, gusto kong bumili ng diamond ring para kay Rong Zuan, excited na sabi ni Chang Haotian. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, mukhang darating ang magagandang bagay, binabati kita. Salamat kay Mr. Ye na makakasama talaga tayo. Muling sumaludo si Chang Haotian ng may paggalang. Ikaw mismo ang gumawa ng tama, sabi ni Ye Fan. Mr. Ye, bagamat sinasabi mo, lahat kami ay nagpapasalamat. Magkakaroon ka ba ng pagkakataon na anyayahan ka sa aming piging sa kasal? Ikaw ang aming pinakamahalagang panauhin, magiliw na eniaya ni Lu Rongsheng.
Siya ay taos-puso at nais na kunin ang pagkakataong ito upang mapalapit. Kung maimbitahan si Ye Fan, mas mataas pa ang katayuan niya sa pamilya Lu, at iba ang pakikitungo sa kanya ng clan. Si Ye Fan ay natural na hindi interesado, kalimutan mo na ito, hindi ako mahilig sumali sa kasiyahan. Parehong nagsisisi sina Lu Rongshan at Chang Haotian, ngunit hindi nila sinisisi si Ye Fan, kung tutuusin, masyadong mababa ang kanilang mga marka, at natural na minamaliit sila ng mga tao. Sa sandaling ito, dumating ang isang lalaking nakasuot ng makintab na pink at purple na suit, kasama ang ilang bodyguard na nakaitim. Mr. Ye Fan, Miss Su Qingzhou, inimbitahan tayo ni Mr. Li na uminom ng isang tasa ng tsaa. Mr. Li. Naisip kaagad ni Ye Fan na si Li Jiaohui yun. Medyo naiinip si Ye Fan, talagang walang katapusan ang taong ito. Walang oras. Ang lalaking naka-purple suit ay iniunat ang kanyang kamay, pinigilan si Ye Fan, at sinabing may panunuya, ipinapayo ko sa iyo na makipagtulungan ng masunurin, huwag mag-toast, kumain o parusahan, pagkatapos ng lahat. Maliban kung ayaw mong makita ang iyong anak. Isang pagbanggit kay Tuan Chuan, ang mga mata ni Su Qingzhou ay agad na matalas at malamig. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Gu Qing. MS, Madam. Sinagot ni Gu Qing ang telepono. Nang lumabas siya sa pagkakataong ito, hiniling ni Su Qingzhou na huwag siyang tawaging prinsesa sa labas, para hindi masyadong kakaiba ang tunog. Shinger, nasaan kayo ni Tuan Tuan? Okay ka lang. Okay lang, nanalo si Tuan Tuan ng grand prize na naglalaro, pumunta sa amin ang staff, nasa iisang kwarto kami, naghihintay ng premyo. Noon lamang nakahinga ng maluwag si Su Qingzhou, maayos ang lahat, maasahan mo si Tuan Chuan. Naiintindihan mo, ma'am. Agad na nawala ang kamalayan ni Ye Fan, hinanap ang malaking shopping mall, at agad na natagpuan sina Gu Qing at Tuan Chuan sa isang opisina sa itaas na palapag. Gayunpaman, maraming monghe ang nagbabantay sa kanila malapit sa kanila. Li Ken. Sumunod si Chang Haotian sa oras na ito at kinakabahang nagtanong, anong ginagawa mo? Niloloko mo ba ang anak ni Mr. Ye? Chang Haotian. Lu Rongshan. Nandito din kayong dalawa. Si Li Ken, ang lalaking naka-purple suit, ay sumimangot, kilala mo ang mag-asawang ito. Sina Chang Haotian at Lu Rongshan ay may mga komplikadong ekspresyon sa kanilang mga mukha, at hindi maginhawa para sa kanila na magsabi pa, dahil si Ye Fan at ang iba pa ay sikreto ng dalawang pamilya at hindi dapat basta-basta ilalabas. Sa madaling salita, kung alam din ng ibang malalaking pamilya at angkan ang tungkol sa pamilyang Ye Fan sa walang katapusang purgatorio, maaaring sila ang unang pumunta at humingi ng pabor. Alam ko, kaibigan natin si Mr. Ye. Kung may hindi pagkakaunawaan, pwede bang kalimutan na lang natin ang mukha natin? Sinabi ni Chang Haotian, gusto niyang tumulong ng kaunti at mag-iwan ng magandang impresyon kay Ye Fan. Haha, Chang Haotian, kung negosyo ng Li Ken ko, okay lang. Nagsinungaling lang sila sa pinsan ko sa halagang 100 million yuan. Huwag mong pag-usapan ang dalawang mukha mo at ni Lu Rongshan, kahit dumating ang dalawang lolo mo, natatakot akong malayo ito. Kulang pa. Sabi ni Li Ken na may pagmamalaki at medyo disdain. Ano? Nagsinungaling si Mr. Ye kay Li Jiaohui para sa 100 milyong yuan. Parehong hindi makapaniwala sina Chang at Lu. Gaano karaming pera ang gusto ni Ye Fan, ang pamilya Lu at ang pamilyang Chang ay hindi makapaghintay na ibigay ito. Bakit siya nanloko? Mr. Ye, meron ba talagang ganyan? Nagulat si Lu Rongshan. Nagkibit balikat si Ye Fan, so ano? Mapait na ngumiti si Chang Haotian, Mr. Ye, ang pamilyang Li ang unang pamilya ng alyansa, at si Li Jiaohui ang pinakamamahal na panganay na apo ng chairman ng board, si Li Tong, kung may anumang hindi pagkakaunawaan, dapat nating lutisin ito sa lalong madaling panahon. Huwag gawin itong mabuti. Grandmaster Li. Bakit, napakalakas nito? Mahinang tanong ni Ye Fan. Si Li Tongshan ay ang No. Isang master ng Nun Clan sa Donghua Alliance. Pumasok siya sa Heaven Snatching Realm sa edad na 18. Siya ay isang tunay na henyo. Ang Emperor of Heaven ay nasa kanyang tuktok sa loob ng mga dekada. Hindi kailanman magugulo. Sabi ni Chang Haotian na may paghanga sa kanyang mga mata. Oo, Mr. Ye, ang pangunahing punto ay ang pamilyang Li ay napakalakas at may malaking impluensya. Kung magagawa mo ang laban sa Jade at Sutla, mas mabuting huwag ng gulo, sabi din ni Lu Rongshan. Buong pagmamalaking sinabi ni Li Ken, huwag mo nang pag-usapan, baka matakot siyang umihi. Tama na, sunduin na natin ang anak natin. Si Su Qingzhou ay masyadong tamad na makinig. Tumango si Ye Fan, masyadong tamad na magsalita ng walang kaparirikan, dahil gusto siyang imbitahan ng kabilang partido sa tsaa, pumunta sila para uminom. Ang galing mo magpanggap. Wala kang lakas ng loob na tumakbo. Gusto kong makita kung kailan ka makakalma. Sumama ka sa akin. Kinawayan ni Li Ken ang kanyang kamay at pinangunahan ang daan. Mukhang hindi mapakali sina Chang Haotian at Lu Rongshan, kaya sumunod din sila. Mr. Ye, huwag kang mag-alala, mayroon kaming kaunting pagkakaibigan ni Haotian kay Li Jiaohui. Susubukan kong tulungan kang magkasundo mamaya para maiwasan ang alitan. Masigasig na sabi ni Lu Rongshan. Napangiti si Ye Fan, paano niya kailangan ng mamagitin.
Ngunit ang batang mag-asawa ay kailangang maging mainit ang loob, kaya sumama sila sa kanila. Kabanata 2675 may mahalagang iulat. Hanggang sa tuktok ng mall, isang malaking open-air platform. Ito ay isang rooftop golf course, at ang berdeng damuhan ay ups and downs, at makikita mo na ito ay mahal sa paggawa. Si Li Jiaohui ay masayang kumakawi sa kanyang club habang pinaglilingkuran ng isang grupo ng mga tao. Kasabay nito, dumating na si Gu Qing sa eksenang hawak ang grupo. Nang makitang paparating sina Ye Fan at Su Qingzhou, medyo nagulat si Gu Qing. Sinabihan silang pumunta dito para tumanggap ng award, pero parang may mali. President Li, may nagdala dito, sabi ni Li Ken na may masamang ngiti. Lumingon sa likod si Li Jiaohui at Nishan, hindi ko inaasahang magkikita kami ng ganoon kaga. Nang makita niya sina Chang Haotian at Lu Rongshan, medyo nagulat siya. Hindi ba ito si Haotian at Rongshan? Bakit kayo magkasama? Ngumiti si Lu Rongshan at sinabi, Master Li, itong si Mr. Ye ay kaibigan natin. Nabalitaan ko na may mga hindi pagkakaunawaan, kaya nag-alala kami, halika at tingnan. Hindi nang ahas si Lu Rongshan na ibunyag ang pinanggalingan ni Ye Fan, masasabi lang niya na ito ay isang pagkakaibigan. Mga kaibigan mo. Tumawa si Li Jiaohui, kung gayon ang iyong mga kaibigan ay nagdulot ng maraming gulo. Brother Jiaohui, kilala nating lahat ang isa't isa. Kung may hindi pagkakaunawaan, para sa kapakanan namin ni Rongshan, pwede ka bang mag-accommodate? Magalang na tanong ni Chang Haotian. Hindi naman sa maliit ang isip ko, pero kung isang tao. Mula sa aking pamilyang Li ay nalinlang at hindi magliligtas sa mukha, hindi ba ito ay kinukutya ng publiko? Konting sincerity. Miss Su, hindi mo ba naisip na dapat kang bumawi? Malamig ang mga mata ni Li Jiaohui. Handa akong aminin ang pagkatalo, dahil hindi ka nagtanong ng malinaw, at hindi mo masisisi ang asawa ko. Gayunpaman, nagbabakasyon kami ng asawa ko ngayon, at ayaw kong masira ang magandang mood. Kung gusto mong ibalik ang pera, maibabalik ko ito sa iyo. Mahinang sabi ni Susu Light Snow. Pera. Sabi ng young master, 100 million, wala akong pakialam. Ano ang gusto kong kompensasyon? Miss Su, to be exact, itong babaeng ito, dapat alam mo ng husto. Mata ko na tiningnan ni Li Jiaohui ang hitsura ni Su Qingzhou. Ngayong umalis ka na kasama ang grupong ito ng mga tao, maaari akong magpanggap na walang nangyari, malamig na sabi ni Su Qingzhou. Haha, tila narinig ni Li Jiaohui ang biro ni Chanda, bakit? Ignorante na mga batang babae sa baryo, alam mo ba kung sino ang nakatayo sa harap mo? Lumapit si Chang Haotian sa oras na ito at sinabing, Brother Jiaohui, makinig ka. Hayaan mong hikayatin ko si Mr. Ye at ang kanyang asawa na huwag silang guluhin. Huwag gawing masyadong matigas ang relasyon. Oo, Mr. Li, ito ay para sa kapakanan ng aming pamilyang Lu at ng pamilyang Chang. Tumahimik ka. Diretso si Li Jiaohui ng hamarang sa kanilang dalawa, inisya niya ang dalawa, Chang Haotian, Lu Rongshan, wala akong pakialam sa iyo, seryoso ka talaga. Isang Green Hat King na pinagtawanan, at isa na kasing galing niya. Kayong mga bastard, isang pares ng mga hamak. Karapat-dapat ka bang makipag-ayos kay Li Jiaohui sa ngalan ng pamilyang Lu at ng pamilyang Chang? Wala kang mukha sa harap ko, Li Jiaohui. Negosyo. Ang lolo ko ang number 1 master sa mundo, Li Tongshan, anong klaseng tanga ka? Si Chang Haotian at Lu Rongshan ay mapatla, nagngangalit ang kanilang mga ngipin, ngunit hindi nang ahas na magsalita. Nagsalita doon si Li Jiaohui, ngunit hindi ito pinansin ni Ye Fan at Su Qingzhou. Kumaway si Su Qingzhou kina Gu Qing at Tuan Chuan. Shinger, Tuan Chuan, umalis na tayo. Oo, ginang. Hindi gaanong nagtanong si Gu Qing, at niyakap ang grupo para umalis. Agad silang pinalibutan ng ilang bodyguard, at inilabas pa ang laser gun na gamit nila at tinutok sila kina Gu Qing at Tuan Chuan. Ang babaeng ito, bagamat nasa iyo ang paglilinang ng mahabang buhay na kaharian, ipinapayo ko sa iyo na huwag lumipat sa paligid. Ang pinakabagong uri ng laser beam na ito ay hindi maaaring pigilan ang tunay na enerhiya sa ibaba. Duo Tian. Tingnan mo ang iyong balat at malambot na laman. Oo, hindi maganda ang pagbaril sa pugad ng trompeta, sabi ni Li Ken na may kasamang masamang ngiti. Nakinig si Gu Qing, hindi nagmamadali, ngunit may panghahamak sa kanyang mukha. Niyakap ng mahigpit ni Tuan Chuan ang leeg ni Gu Qing, bakas ang kaba sa kanyang munting mukha. Biglang nanlamig ang mukha ni Su Qingzhou. Tuan Chuan, takpan mo ang iyong mga mata, at ang sabi ng iyong ina ay maaari mo itong ibaba bago mo ito ibaba. Si Tuan Chuan ay masunurin, mabilis na ipinikit ang kanyang mga mata, at tinakpan ng kanyang malalagang maliliit na kamay. Gagawa na sana si Su Qingzhou, ngunit nakita niyang naunang lumipat si Ye Fan. Kung hindi dahil sa katotohanang ayaw niyang masira ang magandang holiday, gusto ni Ye Fan na kumilos. How dare this guy keep staring at his wife? At blackmail sila sa kanilang anak na babae. Hindi ba ito ang panliligaw na kamatayan? Sa isang hakbang, agad na lumipat si Ye Fan sa harap ni Li Ken at sinampal ang Tianling cover ng kalaban. Bumuhos ang isang stream ng true essence ng Heavenly Emperor, direktang winasak ang primordial spirit ni Li Ken.
Nananatili pa rin ang matamis na ngiti sa mukha ni Li Ken, ngunit wala na ang kanyang kaluluwa. Ngayon ay narito ang aking anak, kaya walang dugo, mahinang sabi ni Ye Fan. Lahat ng tao sa damuhan ay sumipsip ng malamig na hangin, ngunit hindi nila nakita kung paano gumalaw si Ye Fan. Ang susi ay naramdaman nila ang henyo ng Heavenly Emperor. Biglang nagising si Li Jiaohui at napagtanto kung bakit napakahalaga ni Na Chang at Lu kay Ye Fan. Ikaw, sino ka? Ang Heavenly Emperor ay hindi isang ordinaryong duotian, makatuwiran na dapat siyang maging sikat sa mundo. Hindi nagsalita si Ye Fan, ngunit tumingin sa grupo ng mga tao na may mga laser gun. Ayoko pang mamatay, lumabas ka na. Isang grupo ng mga bodyguard ang nasa dilema, tutal, lahat sila ay mga bantay ng pamilya Li. Pinatatag ni Li Jiaohui ang kanyang emosyon at sinabi sa nanginginig na boses, babalaan kita, ang lolo ko ay si Li Tangshan, kahit na ikaw ang emperor ng langit, wala ka sa harap ng aming pamilyang Li. Nakipag-ugnayan ako sa ilang pangunahing angkan tulad ng Feng Wang clan at ang Xuanming clan. Kung maglakas loob kang maging kaaway ng aming pamilyang Li, mahahanap mo ang sarili mong dead end. Hindi na nag-abalang makinig pa si Ye Fan, kaya lumapit siya at kinurot ang leeg ni Li Jiaohui. Nadurog ang leeg ni Li Jiaohui at inilabas niya ang kanyang dila. Sa sandali ng kamatayan, hindi siya makapaniwala na si Ye Fan talaga ang pumatay sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagbago mula sa galit, sa takot, sa kamatayan. Isang grupo ng mga gwardya ng pamilyang Li ang namutla sa pagkabigla, at nang ahas silang manatili, at lahat sila ay tumakas. Matapos makitungo sa dalawang young masters ng pamilya Li, bumalik ang grupo mula sa golf course patungo sa shopping mall. Namumula ang mga mukha ni Na Chang Haotian at Lu Rongshan, at tila nabigla sila sa kulog at pagpatay ni Ye Fan. Emperor of Heaven pala si Mr. Ye. Hindi nakakagulat na kumilos siya ng walang ingat. Ang pag-alam sa cultivation base ni Ye Fan at pagbabalik para sabihin sa pamilya Lu at sa pamilyang Chang ay isang magandang tagumpay. Mr. Ye, kapag namatay si Li Jiaohui sa pagkakataong ito, natatakot akong hindi susuko si Li Tangshan. Kailangan mong mag-ingat. Pinawisan si Chang Haotian para kay Ye Fan mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Oo, Mr. Ye, bagamat nasa iyo ang paglilinang ng Heavenly Emperor, si Li Tangshan ay talagang iba sa ordinaryong Heavenly Emperor. Mula noong siya ay 18 taong gulang, hindi siya kailanman nabigo. Mr. Ye at Mrs. Ye, umalis sa Jingyu Lake Resort sa lalong madaling panahon at subukang sundan ang mga ninuno ng dalawang angkan ay magkasama, kung sakali. Paalala rin ni Lu Rongshan. Walang pakialam na sinabi ni Ye Fan, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, mag-concentrate ka lang sa iyong kasal. Nakita ni Na Chang at Lu na napakalma ni Ye Fan, kaya hindi na sila nagsalita pa at nagpaalam. Para kay Ye Fan, ang pagpatay ng dalawang langgam ay walang halaga. Ngunit halatang hindi angkop na manatiling malapit sa Jingyu Lake. Upang maiwasan ang gulo, umalis ako sa Jingyu Lake noong gabing iyon at pumunta sa ibang mga lungsod upang magpatuloy sa paglalaro. Kasabay nito, sa hapon ng parehong araw, ito ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Donghua Alliance. Ang isang pauliko-liko na ilog, tulad ng isang wolang, ay dahan-daang dumadaan sa kanya ng mga bangin sa magkabilang panig. Sa gitna ng mga berdeng bundok at berdeng tubig, sa isang patag na bangka, may isang lalaking may itim na mahabang buhok na mukhang wala pang 30 taong gulang. Nakasuot siya ng sombrerong kawayan, nakahiga sa gilid ng bangka, umiinom at nangingisda. Biglang lumipad mula sa malayo ang isang lalaki na may tame time na ekspresyon at dumaong sa bangka, na lumikha ng isang marahas na alon ng tubig. Pare, may isusumbong ang anak ko. Namumula ang mga mata ng lalaki sa puot. Kabanata 2676 kapag ang kasal ay isinasagawa. Lan Feng, ginulat mo ang aking isda. Nakatingin sa lalaking nakaputi na mas bata ng ilang taon sa kanyang anak, mahinahong sabi nito. Inistorbo ng anak ko ang tatay ko, pero kailangan ko talagang sumama, Jiaohui. Si Jiaohui ay pinatay sa shopping mall sa Jingyu Lake ngayon. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Li Tangshan, hindi gumagalaw ang bangka, ngunit ang mga bangin sa magkabilang gilid ng kipot ay tila nagkaroon ng lindol. Ang rumble ay gamulong sa daan-daang mga bato. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, ngumiti si Li Tangshan sa halip na galit, malamig ang mga mata. Sino ang gumawa nito? Ito ay isang lalaki na nagngangalang Ye Fan. Dalawang maliliit na lalaki mula sa pamilyang Lu at ang pamilyang Chang ay naruroon din noong panahong iyon. Ang partikular na impormasyon ay iniimbestigahan pa. Si Ye Fan ay may base ng paglilinang ng Celestial Emperor. Sa makatuwid, ang anak na lalaki ay walang pagpipilian kundi, nakikiusap ako sa aking ama na lumabas at humingi ng hustisya para kay Jiaohui. Nagulat ang mga mata ni Li Lanfeng, at nalaman niyang tila malalim na naman ang paglilinang ng kanyang ama. Heavenly Emperor. Hindi masama. Napukaw ni Li Tangshan ang ilang interes sa kanyang mga mata. Abutin ang mga isda na lumutang sa tubig. Whoosh! Ang fishhook flew out sa tubig, tulad ng isang pinong gininto ang liwanag at anino, na hindi mahuli ng hubad na mata. Ngunit kung titingnan mong mabuti, makikita mo na ang fishhook ay talagang tuwid, ito ay isang gintong karayom.
Ang Wisher Hooked ng ama ay nakatagpo ng bottleneck at hindi nakalusot sa loob ng 7 taon. Si Zhao Hui ay dumanas ng sakuna na ito, ngunit ang emperador ay nagpakita, sinusubukan ng karayom para sa ama, siguro. Ito ang pinagmumula ng kasawian at magandang kapalaran. Kinuha ni Li Tangshan ang pitchel at humigop. Sa sandaling itapak ko ang aking mga paa, nakita ko ang daong bangka na ito na naging isang spaceship at napakabilis na lumutang patungo sa Donghua City. Sabay-sabay. Matatagpuan sa kanluran ng Donghua Alliance, ang pinakasentro ng malaking lungsod ay ang Baihong City. Sa likod ng lungsod na ito ay ang konsorsyum ng White Tiger Clan, na napakamaunlad sa negosyo at turismo. Pinili ni Ye Fan na pumunta rito, higit sa lahat dahil mayroong espesyal na, halimaw na palabas, dito. Ito ay isang pagtatanghal na katulad ng isang circo, ngunit ito ay ipinapakita sa iba't ibang mga halimaw, na lubos na ornamental at sikat sa mga bata. Sayang lang at 3 araw lang magsisimula ang monster show. Hindi nagmamadali sina Ye Fan at Su Qingzhou. Matapos makabili ng mga tiket, nagpatuloy sila sa pagsasaya ng mag-isa, kumain at mamili, at magsaya. Para sa Tuan Chuan, ito ay karaniwang ipinasa kay Gu Qing upang samahan siya. Bagamat nakaramdam ng kaunting kapaitan si Gu Qing sa kanyang puso, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang samahan ang kanyang munting amo sa iba't ibang palaruan at mga restoran ng mga bata. Gayunpaman, sa 3 araw, nalaman ni Tuan Chuan na may mali, dahil ang kanyang mga magulang ay tila nagtatago sa kanya at palihim na naglalaro ng iba pang bagay. Ang maliit na batang babae ay nagpanggap na muli nakahabag-habag, at tinanong si Ye Fan kung hinamak niya siya at bakit hindi niya ito pinaglaruan. Walang choice si Ye Fan kundi yakapin ang chubby na babae at nangakong bibili siya ng masarap na pagkain para paginhawahin ang sugatang batang puso. Upang mabayaran si Gu Qing, kinuha siya ni Su Qingzhou upang bumili ng ilang bagay para sa mga babae, kaya sa wakas ay naaliw siya ni Gu Qing. Gabi na. Bumalik ang pamilya sa hotel para magkita at sabay-sabay na panuurin ang palabas ng halimaw. Asawa, gumastos ka ng 10 milyon ngayon, anong magic weapon ang binili mo? Curious na tanong ni Su Qingzhou nang makita niya ang record ng pagkonsumo. Paano magkakaroon ng magic weapon na mabibili sa lugar na ito? Bumili lang ako ng merienda para sa aking anak, nakangiting sabi ni Ye Fan. Sa ngayon, si Tuan Chuan ay nakasakay sa leeg ng kanyang ama, may hawak na isang supot ng binugbog na pagkain, sa sobrang malutong at masarap, hindi niya mapigil ang kumain. Ano? 10 milyon para bumili ng merienda. Nabaliw si Su Qingzhou, mabilis niyang kinuha ang storage ring ni Ye Fan at tiningnan ito. Dahil dito, nakakita talaga ako ng bundok ng merienda sa loob. Naubos mo na ba ang lahat ng supermarket? Hindi mo ba nakita na may mga diskwento at promosyon? At saka, nakatira tayo sa walang katapusang purgatorio, at bihira ang lumabas para bumili. Kung bibili ka pa, magkakaroon ng sapat na makakain ang mga bata. Walang pakialam na sabi ni Ye Fan. Araw-araw siyang kumakain ng merienda, na hindi maganda sa kalusugan niya. Tsaka kapag hindi niya natapos ang pagkain, magiging amag doon. Ngayon ang mga merienda ay pang-imbak na may espiritual na enerhiya, at ang shelf life ay napakatagal. At saka, wala ka bang asawa? Hintayin mo akong bumalik. Ibigay mo ang lahat ng merienda sa iyong asawa, nakangiting sabi ni Ye Fan. Hindi. Ang mga merienda ay pangkat-pangkat. Tumanggi ang batang babaeng matabang. Pinandilatan siya ni Su Qingzhou, Ye Tuan Chuan, tumahimik ka. Lalong lumalala. Gaano man kalaki o kaliit, hindi kita ilalabas para maglaro sa hinaharap. Humph. Ayaw ni Tuan Tuan kay nanay, si tatay ang pinakamaganda. Hinalikan ni Tuan Chuan si Ye Fan. Ulo, pagkatapos ay iniiwas ang kanyang ulo ng may galit, nagprotesta laban kay Su Qingzhou. Ang isang mapagmahal na ama ay maraming taunang anak, kaya hindi mo dapat hayaang kunin ang pera. Hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa isang malaki o maliit. 10 milyong merienda, salamat sa iyo, maaari mong bilhin ang mga ito. Hehe, may mga storage ring, automatic bilang na naman, kaya wala na akong pakialam. Laging napupuno, and before I know it is more than 10 million, kung gusto mo itong sisihin, ito ay dahil ang teknolohiya ay masyadong advanced, at ito ay masyadong maginhawa upang bumili ng mga bagay-bagay, Ye Fan sinubukang ipaliwanag. Si Su Qingzhou ay tamad makinig, napagpasyahan na niyang kumpiskahin ang bank card ng lalaki nang siya ay bumalik. Bagamat nag-aaway sila sa merienda, masayang nag-selfie muli ang mag-ina pagdating nila sa venue kung saan nagpe-perform ang mga halimaw. Karamihan sa mga pagtatanghal ng halimaw ay gumamit ng ilang magaganda o cute na halimaw. Bagamat hindi mataas ang mga marka, ang iba't ibang komplikadong pagtatanghal ay higit na kapana-panabik kaysa sa sinaunang circo ng hayop. Pinapanood ang lahat ng uri ng halimaw, lumilipad-lipad, lumalangoy, gumagawa ng iba't ibang pandaraya, nagpalakpakan ang mga manunood sa eksena. Isang grupo ng mga bata tulad ni Tuan Chuan ang nanood ng buong debosyon, na may malalaking puno ng tubig na mga mata na puno ng mga bituin. Mahuhulaan pa ni Ye Fan na kapag bumalik siya sa pagkakataong ito, ang maliliit na lalaki tulad ng dumplings at steamed buns ay magdurusa. Sa pagtatapos ng pagtatanghal, ang pinuno ng Monster Beast Performance Troupe ay sadyang umakyat sa entablado upang magsalita.
Sinabi na ang Halimaw Show Competition ngayong taon ay gaganapin sa Donghua City sa susunod na buwan. Sa oras na iyon, ang mga tagapagsanay ng mga pagtatanghal ng halimaw sa buong mundo ay makikipagkompetensya doon. Sana lahat ay suportahan ang kanilang mga tagapagsanay. Nay, manunood si Tuan Chua ng performance competition. Ang hindi makapaghintay ang maliit na matabang babae, at tuwang-tuwang niyakap ang hita ni Su Qingzhou. Sa susunod na buwan na, huwag kang mag-alala, ipapakita sa iyo ni nanay pagdating ng panahon. Kinurot ni Su Qingzhou ang mukha ng kanyang anak, at binigyan ng tingin si Ye Fan. Napakabait ni nanay. Pinakagusto ni Tuan Chuan si nanay. Sigaw ni Tuan Chuan tiyan-tiyan. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak. Kanina lang pinagtatalunan niya yung mga merienda, but this is good again. Gayunpaman, bihira para sa kanyang anak na babae ang magkaroon ng isang bagay na labis niyang nagustuhan, kaya natural na susubukan ni Ye Fan na masiyahan. Kung tutusin, malaki ang utang nila sa kanilang anak. Ilang araw na ang nakakalipas simula nang lumabas sila para maglaro. Pagkatapos kumain ng lokal na almusal sa susunod na araw, plano ng pamilya na bumalik sa walang katapusang purgatorio. Sa kalagitnaan pa lang ng biyahe, nakatanggap si Ye Fan ng tawag mula kay Lu Rongshan. Bagamat ang numerong ito ay ibinigay kay Lu Rongshan sa simula, isang babae ang hindi nang ahas na tawagin ito ng basta-basta. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ito. May mali ba? Mahinang tanong ni Ye Fan. Ye, Mr. Ye, today is our wedding. Nanginginig ang boses ni Lu Rongshan. Oo, congratulations, pero dapat sinabi ko, hindi ako sasali, sabi ni Ye Fan. Alam ko, hindi naman kailangan namin kayong imbitahin, kundi si Grandmaster Li Tangshan ang gustong makita ka. Puno ng takot ang boses ni Lu Rongshan, umiiyak pa nga, pakiusap, alam kong sobra na ito, ngunit kung hindi ka darating, mamamatay si Hao Tian. Chapter 2677 May cake ba? Hindi talaga inaasahan ni Ye Fan na mangyayari ito. Ang pamilya Li ay nang ahas na makialam sa kasal. Kung tutusin, dalawa kayong aristokratikong pamilya. Pinatawag kayo ng pamilyang Li para sa inyong kasal, kaya hindi mo kayang mag-isa. Mr. Ye, noong namatay si Li Jiahui, kami ang nasa eksena pagkatapos ng lahat, at hindi kinaya ng mga matatanda ng pamilyang Lu at ng pamilyang Chang. Say what? Hayaan siyang pumunta sa walang katapusang purgatorio upang hanapin ako, si Ye Fan ay masyadong tamad na gumawa ng isang espesyal na paglalakbay. Sinabi ko na, ngunit tumanggi ang mga tao ng pamilyang Li, at sinabing gusto kanilang pumunta sa pintuan para humingi ng tawad, mahinang sabi ni Lu Rongshan. Sabihin mo sa kanya na ang pag-ibig ay hindi darating. Direktang ibinaba ni Ye Fan ang telepono, gayunpaman, hindi talaga kayang pilitin ng pamilyang Li ang pamilya Lu at ang pamilyang Chang para sa bagay na ito. Ang dalawang magkasama, kahit na hindi sila kasing galing ng pamilya Li, ay hindi sinasakyan sa kanilang mga ulo para umihi. Kaya lang ayoko magkaroon ng sama ng loob sa pamilya Li, kaya umiwas ako dito at ayokong makisali. At napakataas ng tingin ni Li Tangshan sa kanyang sarili, at gusto niyang pumunta siya sa pintuan para magpadala ng kamatayan, hinamak ang kanyang sarili na maghayganti. Hindi interesado si Ye Fan, kaya naglakbay siya sa Donghua City para sa ganoong bagay. Husband, this is not a good idea. Nagkagulo rin sila dahil sa kabaitan nilang tumulong. Anyway, ikakasal na sila ngayon. Naghihirap din ang mag-asawang ito. Sayang naman. Ang magagandang mata ni Su Qingzhou ay kumislap at nag-isip siya ng mabuti. Miss, bakit mo ba pinakialaman ng walang kwentang bagay na ito? Ayos lang, imposible naman talagang patayin sila, kunwari lang. Ikan-away ni Ye Fan ang kanyang kamay. Actually, para din ako kay Tuan Tuan. Gusto ni Tuan Tuan na dumalo sa mga kasalan, di ba? Kinurot ni Su Qingzhou ang mukha ng kanyang anak. Tay, punta tayo sa kasal. Gusto ni Tuan Tuan na makita ang nobya. Gustong kumain ng malaking cake. Tuwang-tuwa si Tuan Chuan. Halatang sabik na sabik ang batang babae sa ganitong uri ng masigla at masayang kaganapan, may mga masarap at magaganda. Hinawakan ni Tuan Chuan ang braso ni Ye Fan, nanginginig at nagsusumamo. Basta bigyang kasiyahan si Tuan Chuan. Ang pagpunta sa isang kasal ay hindi lamang magpapasaya sa iyong anak, ngunit magiging maayos din ang pag-aasawa ng mga batang mag-asawa, na pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato, nakangiting sabi ni Su Qingzhou. Tumingin si Ye Fan sa sabik na mga mata ni Tuan Chuan, at bahagyang lamambat ang kanyang puso, kaya kinailangan niyang tumawag muli. Mr. Oo. Agad itong kinuha ni Lu Rongshan doon, nasa sabik. May malaking cake ba sa kasal mo? Tanong ni Ye Fan. Natigilan si Lu Rongshan. Cake, mas mabuti kung may mga donut, sabi ni Ye Fan. Oo. Na-customize namin ang isang buong set ng mga high-end na dessert, itatanong mo ito ay. Ayos lang, pupunta ako dyan ngayon, and I'll be there within an hour. Pagkatapos magsalita, muling ibinaba ni Ye Fan ang telepono bago makapag-react si Lu Rongshan. Isang panlabas na berdeng parang sa Donghua City, isang magandang eksena sa kasal.
Ang nobya, si Lu Rongshun, ay walang laman na ibinaba ang kanyang telepono nang may luha sa kanyang mukha. Rong Zuan, kumusta? Ano ang sinabi ni Mr. Ye? Lumapit si Luo Yuanshan at nagtanong. Mr. Ye, sabi niya pupunta siya. Oh, di ba ngayon lang siya tumanggi? Tinanong niya ako kung may cake sa eksena, na parang gusto niyang pumunta at kumain ng cake, sabi ni Lu Rongshun sa mahinang boses, walang tiwala sa sarili. Ang bawat tao sa paligid nila ay may iba't ibang ekspresyon at hindi maipaliwanag. Takot lang itong apelyidong Ye, pero nagpapanggap siyang kalmado, kaya nag-imbento lang siya ng dahilan ng random, kaya gumawa siya ng misteryo. Ngumisi si Li Lanfeng ng masama. Pumunta ka lang dito, Lanfeng, hayaan mo ang batang iyan. Nakangiting sabi ni Li Tangshan, na nakaupong mag-isa sa isang upuan, umiinom ng maluwag. Oo, ama. Iminuwestre ni Li Lanfeng ang kanyang mga mata, at binitawan ng dalawang monghe ng pamilya Li si Chang Haotian. Si Chang Haotian, na ang mukha ay malabughaw at pula, at may dugo sa mga sulok ng kanyang bibig, ay lumapit kay Lu Rongshun na may pailay na binti. I'm sorry, Rong Zuan, kasalanan ko ang lahat, naging ganito ang kasal. Huwag mo nang pag-usapan, ayos lang. Nagmamadaling tinanong ni Lu Rongshun ang isang tao na kumuha ng wet wipe para panasan ang kanyang asawa. Dumating ang ilang lalaki mula sa pamilya Chang na may mapanuksong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Haotian, sa araw ng kasal ng kasintahang lalaki, siya ay itinulak sa lupa at binugbog. Ikaw ang unang tao sa kasaysayan. Haha, kung tutusin, kung nagpakasal ka sa sirang sapatos, baka hindi na matitiis ng Diyos. May karapat-dapat. Biglang galit na galit si Chang Haotian, hinawakan niya sa kwelyo ang kapatid ni Chang. Chang Hao-kun. Hindi mahalaga kung pagtawanan mo ako, maglakas loob kang magsabi ng kalahating dirty word tungkol kay Rong Zuan, hindi kita bibitawan. Bakit, may nasabi ba akong mali? Anong klaseng paninda? Sino ba naman ang hindi nakakaalam dito? Ilang nunal, baka maraming lalaki dito na mas nakakaalam kaysa sayo. Haha. Ang mukha ni Lu Rongshun ay mapatla, ang mga luha ay umuulan, siya ay nahihiya at nagdadalamati, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita, at ang kanyang make-up ay basang-basa sa luha. Bastard! Papatayin kita! Galit na galit si Chang Haotian, at nang magsisimula na siya, dumiretso ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinampal pabalik si Chang Haotian ng ilang hakbang. Ikaw bastard! Hindi pa ba sapat na nakakahiya? Ang taong dumating ay ang pinuno ng pamilyang Chang, si Chang Zonghe, na may marangal at mahigpit na tingin sa kanyang mukha. Itong klaseng babaeng mabahong walang ama o ina simula pagkabata at walang kahihiyan, pero pilit mong pakasalan siya. Nabighani ka yata sa kanya. Ngayon ay naprovoke mo si Grandmaster Li, at nagdulot ka ng gulo, at gusto mong sumunod ang pamilya naming Chang. Nakakahiya kayong magkasama. Kailan? Tapusin mo na ang kasal mo ngayon, umalis ka na sa pamilya Chang. Wala nang kinalaman sa pamilya naming Chang. Lolo, itataboy mo ba ako sa bahay? Nagulat si Chang Haotian, hindi siya makapaniwala na isa siyang henyo ng pamilya Chang, kaya siya iniwan. Naniniwala kaya ang lahat sa pamilyang Chang na hindi si Ye Fan ang kalaban ni Li Tangshan, kaya sabik silang pasayahin si Li Tangshan. Lolo, ako ang nangulam kay Haotian, kasalanan ko ang lahat, huwag mo siyang paalisin. Hindi ko tatapusin ang kasal na ito, huwag mo siyang sisihin. Sa sobrang takot ni Lu Rongshun ay humakbang siya at lumuhod, umiiyak at nagmamakaawa. Mabahong babae, anong klaseng tao ka, anong klaseng mukha ang kailangan mong pakiusap para sa batang ito? Sinabi ni Chang Zonghe nang may pagkadismaya, ang iyong lolo, si Lao Lao, ay ayaw na sa iyo. Nakakahiya ka sa pamilya Lu. Sayang. Kuya Chang, kawawa ang pamilya, paano magkakaroon ng dalawang hindi karapat-dapat na inapo? Humakbang din si Lu Ronkyo sa pagkakataong ito, umiling-iling at bumantong hininga. Nagkatinginan sina Lu Rongshun at Chang Haotian, at parehong nakita ang kalungkutan at sakit sa mga mata ng isa't isa. Ngayon ang kanilang kasal, at malupit na iniwan ang bagong kasal na dapat sana ay biniyayaan. Sa katunayan, hindi mahirap para sa kanila na unawain kung bakit kailangang sumuko sa kanila ang dalawang dakilang Panginoon. Inimbestigahan na ni Li Tangshan ang Heavenly Emperor Cultivation Base ni Ye Fan, at alam din niya na si Ye Fan ay may malalim na relasyon sa dalawang makapangyarihang ninuno ng angkan, ngunit naglakas loob pa rin siyang pumunta rito upang hamanin. Makikita na si Li Tangshan ay dapat umasa dito. Bilang karagdagan, ang napakatalino na record ni Li Tangshan na walang pagkatalo mula noong siya ay 18 taong gulang ay ang mito ng Donghua Alliance. Tiniyak nito ang lahat na mapapahamak si Ye Fan. Brother Tangshan, ang dalawang hindi karapat-dapat na inapo na ito ay pinaalis sa aming pamilya. Lahat kami ay nalulungkot sa pagkamatay ni Zhao Hui. Si Lu Ronkyo ay humakbang pasulong at sinabing nanghihinayang. Napanood namin ang paglaki ni Zhao Hui. Gustong ipaabot ni Brother Tangshan ang aming pakikiramay, napabuntong hininga din si Chang Zonghe. Nakangiting sinabi ni Li Tangshan ngunit hindi nakangiti, masyadong kumpiyansa si Zhao Hui, at kalooban ng Diyos na mamatay ng maaga. Gayunpaman, naniniwala lang kayong dalawa na kaya kung patayin si Ye Fan at ipaghiganti ang apo ko. Sa pagkakaalam ko, si Ye Fan din ang Emperor of Heaven, at may mga eksperto sa paligid niya na sumusuporta sa kanya.
Nagbibiro si Brother Lee, ikaw ay isang kinikilalang master, at hindi kalabisan na sabihin na ikaw ang numero unong tao sa Donghua. At saka, kung hindi sigurado si Brother Lee, paano siya magiging kalmado at mahinahon na sabi ni Lu Ronkyo? Haha, sa katunayan, ang mga tao ng iyong pamilya Lu ay nakatulong ng malaki sa pagtunton sa mamamatay tao sa pagkakataong ito, lalo na si Brother Lu, ang iyong mahal na apo, na nagbigay ng maraming impormasyon. Sumulyap si Li Tangshan sa hindi kalayuan. Si Lu Feiyan, na nasa gitna ng kawalan, ay ngumiti at nagsabi, ang babaeng ito ay may magandang talento. Ang aking apo. Si Chao Fei ay hindi pa kasal, ngunit maaari kong hayaan ang nakababatang henerasyon na makilala siya. Ang pagpapala ng pamilyang Lu. Feiyan, halika rito, salamat Lolo Lee. Napapikit si Lu Ronkyo at ngumiti. Mukhang nasa sabik si Lu Feiyan at humakbang paarap upang lumuhod, salamat, Lolo Feiyan, sa iyong pagpapahalaga. Oo, anak, sabihin sa akin ang higit patungkol sa kayamanan na lupain ng walang katapusang purgatorio, interesado ako. Nakangiting sabi ni Li Tangshan. Binago ni Lu Ronkyo at ng iba pang miyembro ng pamilya ni Lu ang kanilang mga ekspresyon. Bagamat alam nila na ang ilan sa background na impormasyon ni Ye Fan ay na-leak out, hindi niya inaasahan na malalaman pa ni Li Tangshan ang tungkol sa Longmai Blessed Land. Mukhang gustong lunukan ni Li Tangshan ang lahat ng benepisyo sa pagkakataong ito. Malamig na sinulyapan ni Lu Ronkyo si Lu Feiyan, ngunit hindi siya nang ahas na umatake. Ipinagmamalaki ni Lu Feiyan, bagamat sinisi siya ng pamilya Lu at Shenlong the Clan, ngunit ngayon ay kailangan na lang niyang yakapin ang hita ng pamilyang Li, ibig sabihin ay mayroon na siyang backer. Alam ni Li Tangshan ang cultivation base ni Ye Fan Tian, at mayroong dalawang ninuno ng angkan na namamahala, at nang ahas na hamunin ang karakter. Ang maput na taong iyon na si Ye Fan, sa pagkakataong ito ay mapapahamak. Kabanata 2678 ang nagnanais ay kumukuha ng pain. Sa eksena ng kasal sa oras na ito, ang focus ng lahat ay kay Li Tangshan. Si Li Tangshan ay masayang umiinom ng alak, nakikinig sa pagsasalaysay ni Lu Feiyan doon, na may magaang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang bagong kasal, sina Chang Haotian at Lu Rongshan, ay nasa sulok ng eksena, na parabang sila ay ganap na nakalimutan. Ang lahat sa eksena ay naghihintay ng may pag-uusisa at pag-asa upang makita kung si Ye Fan ay nang ahas na magpakita. Malapit na ang isang oras. Little bastard. Hindi mo ba sinabi na ang apelyidong Ye ay darating sa loob ng isang oras? Nasaan ang tao? Kung manggahas kang linlangan ang aming pamilyang Li, ang kasal ngayon ay direktang magiging libing mo. Ilang direktang inapo ng pamilyang Li ang nagsimula ng marahas. Pagbabanta. Niyakap ng mahigpit ni Chang Haotian si Lu Rongshan, ngunit hindi natakot ang batang mag-asawa. Palibhasay ganito ang pakikitungo ng pamilya, nawala na sila ng malay at handa ng mamatay ng magkasama. Sa sandaling ito, hindi kalayuan sa malaking damuhan, ilang mga figure ang biglang lumitaw at naglakad patungo sa kanila. Wow, ang ganda ni nanay dito, puro bulaklak. Tumalon-talon ang grupo. Bulalas sa iba't ibang basket ng bulaklak sa paligid. Huwag kang tumakbo, halika, kumain ka ng cake kasama si nanay, hinawakan ni Su Qingzhou ang maliit na kamay ng kanyang anak. Ang mga tao ng tatlong dakilang pamilya ay napalingon dito sa sandaling ito. Nang makita si Su Qingzhou na kasama ni Ye Fan, natural na mayroong hindi mabilang na mga tingin na namangha at nahuhumaling. Ang pamilyang Lo ang may kaunting kaligtasan sa walang katapusang kagandahan sa paligid ni Ye Fan, kaya hindi sila masyadong nagulat. Gayunpaman, maraming tao na nakaalam ng panloob na kwento ng pagkamatay ni Li Jiahui sa wakas ay naunawaan kung bakit hindi maiwasan ni Li Jiahui na mag-isip ng mali tungkol sa isang, may asawang babae. Napakagandang walang katulad, sino ba naman ang hindi gugustuhing makasama siya ng magandang gabi? Pinangunahan ni Su Qingzhou ang grupo at dumiretso sa mahabang mesa kung saan nakalagay ang mga dessert, at sumunod din si Gu Qing. Nag-iisa si Ye Fan sa tatlong malalaking pamilya. Ang mga mata ni Lu Feiyan ay puno ng sama ng loob at selos, at bamulong siya, Lolo, ang taong iyon ay si Ye Fan. Si Li Tangshan ay labis na interesado, kawili-wili, ito ay talagang ordinaryo, ang espiritu ay introvert, at ang cultivation base ay mahusay na nakatago. Si Chang Haotian at Lu Rongshan ay tumayo sa oras na ito at tumakbo sa harap ni Ye Fan. Mr. Ye, nandito ka. I'm really sorry, iniyuko ni Chang Haotian ang kanyang ulo nang humingi ng tawad. Tumingin si Ye Fan sa kanilang kabataang mag-asawa at hindi maiwasang mapasimangot. Di ba may asawa, ang isa ay may asul na ilong at namamaga ang mukha, ang isa ay puno ng makeup, anong ginagawa mo? Mr. Ye, ayos lang kami, ngunit ikaw. Ang pamilyang Li ay naghahanap ng paghihiganti sa iyo, ngunit mag-ingat, si Li Tangshan ay mahusay sa paggamit ng chi upang ilipat ang mga karayom, o isang bihirang eksperto sa acupuncture, bulong ni Lu Rongshan. Umiwas din si Lu Rongshan. Kung makakapagbigay siya ng higit pang impormasyon, magsasalita pa siya. Bagamat sa tingin ko ay dapat magkaroon ng mas malaking tsansa na manalo si Li Tangshan, kung talagang manalo si Ye Fan, magagawa nilang itaas ang kanilang mga kilay. Sa isang karayom, hindi naiwasang maging interesado si Ye Fan, at tumingin muli kay Li Tangshan.
Ito ay kawili-wili, ito ay talagang bihira, hindi nakakagulat na ito ay parang kakaibang mod. Natuklasan lang ni Ye Fan na naunawaan ni Li Tangshan ang isang partikular na artistikong paglilihi, ngunit hindi pa niya ito nakatagpo. Ito pala ay needle meaning. Ang karayom ay isang nakatagong sandata, ngunit ito ay ibang-iba sa mga ordinaryong nakatagong sandata tulad ng paghagis ng mga kutsilyo at darts. Ang lixie, bilis, at mailap ng nakatagong sandata ng karayom ay dadalhin sa ganap na paglalaro. Gayunpaman, ito rin ang pinakamarupok, mahirap kontrolin, at ang pinakakaunting nakatagong armas na may iisang target. Kaya naman, napaka-curious din ni Ye Fan, kung hanggang saan kayang linangin ni Li Tangshan, na nanalo sa langit sa edad na 18, ang acupuncture. Ye Fan. Sa wakas nandito ka na, ako si Li Lanfeng, ang ama ni Li Jiaohui. Kahit may ginagawang mali ang anak ko, ikaw ang unang pumulot. Isa pa, hindi sapat ang kanyang krimen para mamatay. Sinaktan mo ang mga buto at dugo ng aking pamilyang Li, at dapat mong bayaran ang iyong mga utang at dugo ngayon. Humakbang pasulong si Li Lanfeng, itinuro si Ye Fan at mabangis na sinabi. Ang daming kalokohan. Matagal-tagal na rin simula nang ikasal ka ngayon. Pwede bang bilisan mo? Puntahan natin ang pamilya Li. Napabuntong hininga si Ye Fan. Ikaw, napakalakas ng hininga mo. Naiisip mo ba na kung linangin mo bilang isang Heavenly Emperor, walang makakatalo sa kanya? Namula si Li Lanfeng sa galit, ngunit hindi siya naglakas loob na gawin iyon. Sila. Umasa din kay Li Tangshan bilang kanilang suporta, kung hindi, maglalakas loob silang hamanin ang isang Heavenly Emperor. Ang mga tao mula sa pamilyang Lu at sa pamilyang Chang ay may mga komplikadong ekspresyon sa kanilang mga mukha. May tiwala ka ba talaga? Mali ba ang hula nila? Hindi dapat alam ni Ye Fan ang katakutan ni Li Tangshan. Hey! Lanfeng, mangyaring umatras. Naglakad si Li Tangshan na may hawak na pitchel sa isang kamay. Tahimik siyang naglakad sa harap ng tao. Ye Fan, tama, ang iyong init ng ulo ay nakakaakit sa akin, Li, at naglakas loob kang kumilos. Akala ko hindi ka maglalakas loob na sumama. Sayang naman at pinatay mo ang apo ko kaya hindi makalkula ang utang na ito. Inihagis ni Li Tangshan ang pitchel at sinenyasan si Ye Fan. Halika, gamitin mo ang lahat ng iyong lakas, kung hindi. Natatakot ako na hindi ka magkakaroon ng pagkakataong kumilos. Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, sigurado ka ba? Ako, si Li Tangshan, ay palaging sinasabing hindi. Ang salitang, dalawa, ay hindi mabigkas, at ito ay naging isang hiyawan. Biglang lumampas si Ye Fan sa layo na mahigit 10 metro at nagpakita sa harap ni Li Tangshan. Sa isang pagtulak ng palad, tila isang pagmamaliit, at ang lahat ng sternum ni Li Tangshan ay direktang inalis. Nabasag ito, na naging sanhi ng pagluwa ng isang subo ng dugo at lumipad palabas. Mayroong kahit dalawang magsasaka mula sa pamilya Li sa likod, na natamba sa lupa. Paft! Paft! Nahulog si Li Tangshan sa damuhan at hindi napigilan ang pagluwa muli ng dalawang subo ng dugo. Tahimik. Ang mga mata at ekspresyon ng isang grupo ng mga tao sa eksena ay ganap na, nabubuhay sa impyerno, na hitsura. Ang mag-ina ni Su Qingzhou at si Gu Qing, ang masayang kumain ng cake, na parang wala silang nakita. Nakabuka ang bibig ni Lilan na malapit nang lumuwa ang kanyang mga mata. Ang pamilyang Lu at ang pamilyang Chang ay lahat ay may manhid na anit, at ang kanilang mga binti ay takot na takot. Damn it! Anong nangyari? Natigilan din sina Chang Haotian at Lu Rongxian, hindi inaasahan ang ganoong simula. Namumula ang mukha ni Lu Feiyan, at kinagat niya ang kanyang mga labi sa takot. Tatay, patriarch. Matapos mag-react ang isang grupo ng mga tao mula sa pamilyang Li, nagmadali silang pumunta para tulungan si Li Tangshan. Itinaas ni Li Tangshan ang kanyang kamay, dumura ng dugo, ang kanyang mga mata ay hindi na kasing walang pakialam gaya ng dati, ngunit matalas at walang kapares, kasing lamig ng mga karayom. Mukhang, minamaliit talaga kita, Ye Fan. Ang palihim na pag-atake mo kapag hindi ako handa ay hindi gumagana sa lahat ng pagkakataon. Kailan? Narinig ito ng lahat, bigla silang natauhan. Lumalabas na si Grandmaster Li Tangshan ay natabunan, at oo, hindi niya pinatakbo ang true essence ng Heavenly Emperor. Mapapatunayan lamang nito na si Ye Fan ay mapalad, mabilis at makapangyarihan. Kung gusto mo talagang lumaban ng seryoso, hindi alam kung sino ang papatay sa USA. Umiling si Ye Fan at ngumiti. Sa tenga niya, parang umutot. Tila hindi pa rin nakikita ni Li Tangshan ang malaking agwat sa pagitan nila. Ang kasalukuyang lakas ni Ye Fan, kahit na walang silbi ang sword intent at disintegration, sa normal na estado, umaasa lamang sa kultibasyon ng Emperor of Heaven, bloodline, at pisikal na lakas, maaari niyang labanan ang kaharian ng banal na katawan. Itong si Li Tangshan, isang half-step na Sacred Heart guy, kahit may karayom siya, hindi talaga siya kalaban. Akala niya talaga sneak attack ang palad niya kanina. Tulad ng alam ng lahat, direktang sinampal ni Ye Fanro ang kanyang ulo, at siya ay namatay. Ngunit ito ay normal din. Si Li Tangshan ay isang henyo mula pa noong siya ay bata, at hindi niya inilagay ang iba sa kanyang mga mata.
Natural, hindi niya akalain na matatalo siya sa hindi kilalang tao. Ye Fan, ngayon ka lang nakagawa. Susunod, kailangan mong tingnang mabuti. Tumawa si Li Tangshan, at agad na tumawag ng daan-daang gintong karayom, na umikot sa paligid niya. Kung kukuha ka ng pin, ibalik ang karayom sa langit. Nakita ko ang 12-dosenang gintong karayom na sabay-sabay na tumutusok sa maraming acupoint sa katawan ni Li Tangshan, lalo na sa mga nasirang bahagi ng kanyang mga buto at organo sa dibdib. Sa isang iglap, ang mga ginintoang karayom na ito ay ibinuhos ng maraming espiritual na enerhiya, na bumubuo ng kooperasyon, nagsisimula ng isang uri ng walang katapusang operasyon, at napakabilis na pagpapagaling sa pinsala. Namula ang mukha ni Li Tangshan, na parang hindi siya nasaktan. Wow! Lahat ng uri ng mga tandang sa madla ay nagpadama kay Li Tangshan na lalong hindi maarak. Lamambot ang mukha ng tatlong aristokratikong pamilya na kanina lang pinipigilan ang pawis para sa kanya. Sa katunayan, umaasa silang lahat na mananalo si Li Tangshan, para magkaroon ng pagkakataon ng Dragon Vein Blessed Land na ibahagi ito ng sama-sama. Kung tutuusin, lahat ay mula sa Donghua Alliance, kaya mas mabuti na maging komportable kaysa kunin ang kayamanan para sa isang tagalabas tulad ni Ye Fan. Ye Fan, ipinapayo ko sa iyo na alisin ang lahat ng iyong paglilinang, kung hindi. Malamang na hindi ka magkakaroon ng pagkakataong pagsisihan ito. Kumpiyansa nang umiti si Li Tangshan. Kabanata 2679. Magsasalita ka ba? Bilasan mo at kumilos ka. Hindi na makapaghintay si Ye Fan. Ang kahulugan ng karayom ng produktong ito ay talagang tinatawag na, wishers take the pain. Medyo interesting, at least maganda yung self-recovery ability, hindi ko alam kung ano yung attack effect. Ang gintong karayom ay maaaring magligtas ng mga tao at pumatay ng mga tao. Lumubog ang mukha ni Li Tangshan, akala niya ay maaaring mabigla si Ye Fan sa kanyang mga panlilinlang, ngunit ang kabilang partido ay napakawalang prinsipyo, ito ay talagang nagparamdam sa kanya ng hinamak. Walang sino man ang maaaring hamakin siya, Li Tangshan. Dahil siya ang numero 1 master sa mundo. Naway maipit ang pain at mawala ng walang bakas. Daan-daang gintong karayom ang agad na naging gintong glow at nawala. Hindi na makita ng mga tao mula sa ilang maharlikang pamilya sa eksena ang gintong karayom, ngunit nakikita pa rin ito ni Ye Fan. Ang mga gintong karayom na ito ay pumasok ng napakabilis na bilis sa isang iglap, na parang nawala, ngunit sa katunayan sila ay naging napakabilis na mga bala na kumitil sa buhay ng mga tao. Maaari mong batasin ang iyong kalaban sa isang tahimik na estado. Si Ye Fan ay orihinal na gustong umiwas ng direkta, ngunit kung mali ang kanyang iniisip, ito ay masyadong boring. Nagbago lang ang isip niya. Anyway, magaspang at makapal ang laman ko, at hindi naman nakakamatay kung mabaril ako, kaya sumugal na lang ako. Escrimador. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang kamay at direktang nagsagawa ng sword fighting technique sa lumilipad na gintong karayom. Sa isang pag-iisip, hindi mo kailangan ng sword intent, pure mental power, para makontrol ang mga lumilipad na karayom na ito. Trituhin ang daan-daang gintong karayom bilang mga espadang lumilipad sa bulsa. Ito, anong pakulo ito? Natigilan si Li Tangshan. Nalaman niya na ang kanyang gintong karayom ay wala sa kontrol at nasuspine sa hangin. Iniklik ni Ye Fan ang kanyang dila at umiling. Mukhang nahihirapan pa siyang pilitin na baligtarin ang pagiging espada nang hindi gumagamit ng sword intent. Kung hindi dahil sa kanyang napakalaking espiritual na kapangyarihan, ito ay talagang hindi mapipigilan. Pagkatapos ng lahat, ang swordsmanship ay isang pamamaraan lamang ng kontrol sa kapangyarihan ng isip, at mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan nito at ng masining na konsepto ng espada. Ang intensyon ng karayom ni Li Tangshan ay unti-unting nakakuha ng mataas na kamay, ngunit nang bumagal ang bilis, nawala ang kabagsikan nito. Umiwas si Ye Fan, iniwasan ang gintong karayom, at muling lumapit kay Li Tangshan. Bang! Isang sipa ang sumipa kay Li Tangshan na lumilipad. Muling dumura si Li Tangshan ng ilang subo ng dugo at bumagsak sa damuhan, nakatingin kay Ye Fan ng hindi makapaniwala. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi man lang ginamit ni Ye Fan ang kanyang True Yuan. Magagamit mo ang iyong fleshly body at kakaibang envoy skills para labanan ang acupuncture intent ng true essence ng kanyang Heavenly Emperor. Hindi gagana ang trick na ito, gumawa tayo ng isang bagay na kawili-wili. Hindi nagmamadaling pumatay si Ye Fan, naghihintay na gumaling si Li Tangshan. Malamig ang dugo ng isang grupo ng mga tao sa pamilya Li sa eksena. Kung ito ay hindi nagpapakita ng pagkakaiba, sila ay talagang bobo. Malinaw na may pagkakataon si Ye Fan na patayin si Li Tangshan, bonibiro lang siya nito. Naglalaro ng unggoy. Ang ganyang salita ang pumasok sa isip ng lahat, nalinlang si Grandmaster. Ang mga mukha ng pamilyang Lu at ng pamilyang Chang ay nagbago ng husto, nakatingin kay Ye Fan ng may nanginginig na mga mata. Pinag-iisipan na nina Lu Ronqiu at Chang Zonghe kung paano pasayahin si Ye Fan mamaya. Ikaw. Ang mga mata ni Li Tangshan ay namumungay, ang kanyang puting damit ay kukunan na ng pula, at may maruming bakas sa kanyang dibdib. Paano siya dumanas ng gayong kahihiyan sa loob ng mga dekada? Ama, kalimutan mo na ito. Mahalaga ang iyong kalusugan. Si Li Lanfeng ay pawis na pawis. Kung patuloy siyang lalaban ng ganito, kung mapatay din ang kanyang ama, babagsak ang pamilya Li.
Kung ikukumpara sa krisis sa pamilya, natural na kinukuha niya ang mas malaking larawan bilang pinakamahalagang bagay. Itong Ye Fan ay talagang bakal na plato. Hindi, ito ay isang bakal na pader. Lumabas ka. Itinulak ni Lee Tangshan ang ilang miyembro ng pamilyang Lee na sinusubukang pigilan sila. Nabawi niya muli ang kanyang pinsala, at ang buong tao ay naging isang mabangis na hayop, at wala na siyang matikas na ugali ngayon. Tama ba? Magkaroon ng ilang tunay na kakayahan, ngumiti ng masama si Ye Fan. Biglang, ganap na sumiklab ang pamimilit ng Heavenly Emperor. Nagkaroon ng marahas na alon sa madla. Ang mga nawasak na buto ay mabangis at marumi. Naway ang mga kumuha ng cane, mga multo. Nakita ko ang madilim na hangin sa paligid, at ang buong tagpo ng kasal ay naging parang sementeryo. Tila ang hindi mabilang na mga hinaing at nalulungkot na mga kaluluwa ay umaangal. Daan-daang gintong karayom, mula sa kailaliman ng lupa, ang humigop ng mabangis na aura. Ang gintong karayom ay naging itim na itim at tumusok sa katawan ni Lee Tangshan. Ang inis ay parang itim na dugo, at mabilis itong dumadaloy. Ang buong katawan ni Lee Tangshan ay tila may hindi mabilang na mga guhit na kulay ube at itim, na nagiging isang masamang multo, lubhang mabangis. Ang kanyang puting damit na may bahid ng dugo ay nagmukhang malungkot at nakakatakot. Ang mga tao ng tatlong dakilang pamilya ay tumindig lahat, naramdaman ang madilim na panggigipit na ito, silang lahat ay nahulog muli sa malalim na pagdududa. Babalik ba ang labanan? Ang tunay na lakas ni Lee Tangshan ay malapit ng mahayag. Ngunit ngumiti si Ye Fan at mukhang medyo nasasabik. Ito ay talagang isang bagay na gumamit ng karayom bilang gabay upang masipsip ang matinding yin at masamang enerhiya ng mundo at gawin itong gamit ng sarili. Ang mga karayom ay maaaring pumatay ng mga tao at magligtas ng mga tao. Sa ganitong mga katangian, ito ang dahilan kung bakit ang karayom ay gagamitin sa ganitong paraan. Si Ye Fan ay nanunood ng may sarap at bamulong sa sarili. Asawa, ano ang ginagawa mo? Bilasan mo at tapusin mo ang laban, natatakot si Tuan Chun. Si Su Qingzhou ay hindi nasisiyahan sa oras na ito, dahil ang grupo ay natakot na maiyak sa mukhang mabangis na si Lee Tangshan na ito, at hindi niya kinain ang cake, at ibinaon ang kanyang ulo sa mga bisig ni Su Qingzhou. Napangiti si Ye Fan na nahihiya, ngayon din. Sa sandaling ito, si Lee Tangshan ay naging isang ghost figure, na nagdadala ng isang mabangis na aura, at ibinaba ang mga kuko ng Diablo. Ang mga bakas ng dugong itim na paa ay tila pinunit si Ye Fan. Hindi umiwas si Ye Fan, gumamit lang siya ng mas mabilis na bilis, humakbang pasulong, at gumawa ng pagkakaiba sa oras. Bang! Sa isang suntok ng kanyan, muling binasag ni Ye Fan ang dibdib ni Lee Tangshan. Ang pagtatanggol sa True Yuan ng Heavenly Emperor ay ganap na mahina sa harap ng katawan ni Ye Fan. Inalis ni Lee Tangshan ang kanyang paa at nagsuka ng dugo. Talagang pinanatili ni Ye Fan ang kanyang lakas, dahil ayaw niyang mapuno ng dugo ang kanyang sarili. Matapos pumasok sa kanyang katawan ang pagka-suffocation ni Lee Tangshan, halatang mas malakas ang kanyang pangangatawan. Pagkatapos ng isang roll, pinahit niya muli ang gintong karayom. Naway maipit ang cane, at mabunutan ang dugo. Nakita ko ang mga itim na karayom na naging pulang-pula. Naramdaman ni Ye Fan na ang qi at dugo sa kanyang katawan ay tumataas ng kaunti, na parabang sipsipin niya ang kanyang dugo ng direkta mula sa butas ng dugo sa capillary. Gintong karayom para gumuhit ng dugo. Napangiti si Ye Fan, ang taong ito ay maraming pakulo. Nakakalungkot lang na ang kanyang mental power ay mas mahusay kaysa kay Lee Tangshan. Kung haharangean niya ito ng kaunting lakas ng pag-iisip, ito ay ganap na walang silbi. Umiwas si Ye Fan at direktang ibinaba ang Tianling cover ni Lee Tangshan, na naglalayong basagin ang primordial spirit ng taong ito, para hindi na siya masyadong damyugo. Ang mga tao ng tatlong dakilang pamilya ay tensyonado, at tumingin sila kay Lee Tangshan, na parang isang laruan, na dinurog ni Ye Fan ng ganito, halos sila ay masuffocate. Si Li Lanfeng at ang iba ay puno ng pagsisisi at kawalan ng pag-asa, at ayaw lang nilang pumunta rito para maghayganti. Ang yabang at kay-abangan ngayon lang ay tila sinalubong ng malaking kabayaran. Lubhang nasasabik sina Lu Rongshan at Chang Haotian, akala nila ito ay isang matinding labanan, ngunit paano ito magiging isang malaking pagkabigla? Mapatla ang mukha ni Lu Feiyan. Sa pagharap sa isang hindi maarok na Ye Fan, muli niyang malupit na napagtanto kung bakit hindi siya pinahahalagahan ng lalaking ito sa simula pa lang. Siya, hindi talaga makapasok sa mga mata ng lalaking ito. Noong una ay nagkaroon ako ng pagkakataon na purihin ang aking sarili at magkaroon ng magandang relasyon sa lalaking ito, ngunit ngayon. Mali ang isang hakbang, mali ang bawat hakbang. Nalaman ni Lu Feiyan na ang kanyang katangahan ay sobrang katawa-tawa. Para kay Lee Tangshan sa oras na ito, ang lahat sa paligid niya ay hindi na pinagkakaabalahan. Hindi man lang niya nakita kung anong klaseng lakas si Ye Fan, kaya mamamatay na siya. Anong klaseng halimaw ang nakilala niya? Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natuklasan ni Lee Tangshan na siya ay napakahina. Grandmaster. Isa siyang umutot. Sandali. Nang magbabaril na si Ye Fan, pinigilan ni Su Qingzhou ang lalaki. Asawa, anong problema? Tumangala si Ye Fan. Nakahinga ng maluwag ang lahat sa audience, nanginginig at nakatingin kay Su Qingzhou. Anyhow, ang mga tao ay ikakasal ngayon.
Ano ang problema kung pumatay ka ng tao? Kakainin nating lahat ang kanilang cake, sabi ni Su Qingzhou. Nag-isip si Ye Fan saglit. Bagamat hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Su Qingzhou, alam niyang may ibang plano si Su Qingzhou. Kung pag-uusapan, medyo kakaiba na si Su Qingzhou ang mamamahala sa kasal ng dalawang maliliit na tao. Kung gayon, Mrs., ikaw ang may huling say. Niluwagan ni Ye Fan ang ulo ni Li Tangshan, at si Shi Shiren ay lumayo. Si Li Tangshan ay nakaupong malate sa lupa, inalis ang kanyang nakakasuffocate na enerhiya, at bumalik sa kanyang normal na estado. Ang kanyang mukha ay mapotla at ang kanyang espiritu ay hindi sigurado. Ama! Nagmadali si Li Lanfeng at tinulungan si Li Tangshan, hindi nang ahas na magsalita pa. Hindi na siya naglakas loob na tingnan pa si Ye Fan. Si Su Qingzhou ang lumapit at mahinang nagsabi, kung gusto mong maghayganti, maaari kang pumunta sa walang katapusang purgatorio para hanapin kami anumang oras, ngunit ang dalawang iyon ay walang hinaing sa iyo, kaya huwag mo silang problemahin. Si Li Lanfeng at ang iba pa ay nanginginig sa buong paligid, at sila ay nakatango lamang ng kanilang mga ulo, hindi nangangahas na magsalita. Ibalik ang iyong ama para sa pagpapagaling, sabi ni Su Qingzhou. Marami, salamat. Sumulyap si Li Lanfeng kay Ye Fan sa takot, at agad na bumalik kasama ang nawawalang Li Tangshan. Si Li Tangshan ay dinala sa kotse na parang patay. Nakataas ang kilay ni Chang Haotian at Lu Rongshan sa oras na ito, puno ng pasasalamat ang kanilang mga mata sa pagdating sa lupa. Maraming salamat kina Mr. Ye at Mrs. Ye sa kanilang tulong, mangyaring tanggapin ang aming pagsamba. Agad namang lumuhad ang mag-asawa, hindi mali ang excitement at sinseridad sa kanilang mga mata. Para sa kanila, si Ye Fan ay talagang katulad ng kanilang muling nilikhang mga magulang. Nanambalik ang sigla ng dati ng madilim na buhay, at sinampal din ito ang mga mukha ng mga kapamilyang iyon. Si Li Tangshan, ang walang talo na Grandmaster ng dalawang malalaking pamilya na orihinal na tumaya sa kanila, ay isang kawawang bastardo na pinalo ng kahoy sa harap ni Ye Fan. Kabanata 2682 direktor ang nawawala. Kinailangang harapin ng dalawang grupo ng mga tao mula sa pamilyang Lu at sa pamilyang Chang ang katotohanan matapos makabangon mula sa pagkabigla. Napakasimple lang talaga ng tingin nila kay Ye Fan. Hindi nakakagulat na ang dalawang ninuno ng angkan ay handang italaga ang kanilang sarili kay Ye Fan. Hindi maarak ang lakas ng taong ito. Dinala ni Lu Ronqiu at Chang Zonghe ang kanilang sariling pamilya, at ubiling ngumiti, at lumapit kay Ye Fan. Nandito si Mr. Ye, namiss talaga namin ang distansya ngayon lang. Halika, ayusin mo ang upuan para kay Mr. Ye. Kinawean ni Ye Fan ang kanyang kamay, hindi, gusto lang ng anak ko na pumunta sa kasal at kumain. Wala na. Anak pala ni Mr. Ye ang cute little girl na yon. May aura talaga siya simula bata pa siya. Binati ni Lu Ronqiu at ng iba pa si Tuan Chuan. Kumakain ng cake si Tuan Chuan, puno ng krema ang matambok niyang mukha, dinilaan ang maliit niyang dila, parang maliit na tabby cat, abala siya sa paglunok ng pagkain, paano siya magkakaroon ng oras para kontrolin ang mga matatandang ito. Yan si Mrs. Ye, Diyosa talaga siya, paanong ang isang mortal na babae ay may ganoong kagandahan at ugali. Malakas ding puri ni Chang Zonghe. Bagamat alam ni Ye Fan na ang mga taong ito ay nambobola, medyo komportable pa rin siya at tumango. Salamat kay Mr. Ye sa pagpunta dito ngayon, ang mga anak ng pamilya natin ay nakapag-asawa na ng maayos. Mr. Ye dapat manatili, mag-toast tayo ng alak para sa kasal. Binati ni Lu Ronqiu si Lu Rongshan, na, pinaalis sa bahay, ngayon lang. Rongzuan, ang kabaitan ni Mr. Ye ay dapat na alalahanin. Haotian, ikaw din, sa sobrang gulo, bakit hindi mo pasalamatan si Mr. Ye sa pagtulong sa iyo? Nakita ni Chang at Lu Xiao ang dalawang pamilya sa oras na ito, at agad na naging ganoong ekspresyon, parehong may komplikadong mga ekspresyon. Tahimik siyang nakatayo sa lugar, magkahawak ang mga kamay, lahat ay mahigpit na kinuyam. Bakit nakatayo ka pa dyan? Hindi mo ba narinig na kinakausap kita? Hayaan ang MC na magpatuloy sa pamumuno sa kasal, ngunit huwag hayaang maghintay si Mr. Ye ng mahabang panahon. Malamig ang mukha ni Chang Hao, hindi na niya nakayanan pa, at same time na sinabi, ikakasal na kami, ano ang gagawin namin sa iyo? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo, brat? Lahat sila ay matatanda at kamag-anak mo, at ang kontrata mo sa kasal ay ginawa namin ni Patriarch Lu, at natural na malapit itong nauugnay sa amin. Sabi ni Chang Zonghe. Ha! Mga matatanda, mga kamag-anak. Ngumisi si Chang Haotian, ngayon lang, agresibo ang pamilya Li, kaya itinuring mo ako at si Rongshan bilang mga wallet star at pinaalis mo sila sa bahay sa publiko. Ngayon na si Li Tangshan ay hindi kasing lakas ni Mr. Ye, nagpapanggap kang wala. Ganon din ang nangyari, manalo tayo kay Mr. Ye. Nakikita mo lang kaming kasangkapan para kumapit sa malakas, paano mo talaga kami ituturing na magkamag-anak? Tumahimik ka. Sinampal siya ni Chang Zonghe sa mukha. Ngunit tumalikod si Lu Rongshan at sinampal siya sa mukha. Bitik. Nahulog din ang bridal veil ni Lu Rongshan, na may mainit na palad sa mukha. Rongzuan. Napasigaw si Chang Haotian sa pagkabalisa, na galit na nakatingin kay Chang Zonghe. Ngumiti si Lu Rongshan at umiling, ipinahayag na hindi ito mahalaga.
Naglakas loob ang lalaki na magsalita para sa kanya sa harap ng dalawang matanda, at handa siyang mamatay. Spoiled talaga kita. Nakakahiya sa harap ng mga bisita. Galit na sabi ni Chang Zonghe. Huwag kang ipokrito dito. Bago dumating si Mr. Ye, hindi ka ganito. Lahat kayo ay minamaliit si Rong Zuan at sinabing siya ay masama, ngunit sa aking paningin, Chang Haotian, ikaw ang pinakakasuklam-suklam. Sabi ni Chang Haotian. Ang mga pahayag ay lubos na ikinagalit ng pamilya Lu at ng pamilyang Chang, at ang mga bisita ay mukhang nanunood ng palabas. Hindi pwede. Mr. Ye, huwag kang makinig sa kanilang kalokohan, ang mga bata ay walang alam, maaari kang magbiro, sabi ni Lu Ronkyo na may matigas na ngiti. Natural na alam ni Ye Fan kung ano ang nangyayari, ngunit kung mas hindi pamilyar silang dalawa sa pamilya, mas makakabuti ito para sa kanya. Sa hinaharap, ang paghiram ng kanilang mga kamay upang makahanap ng pagkakataon na kontrolin ang dalawang pamilya ay magiging mas madali. Nang pabayaan niya si Lu Rongshan, talagang nagkaroon siya ng ganitong konsiderasyon. Lu Rongshan, totoo ba ang sinabi ni Chang Haotian? Nakangiting tanong ni Ye Fan. Nanginginig si Lu Rongshan, tumingin kay Ye Fan, at pagkatapos ay kay Lu Ronkyo at sa iba pa na may babala. Kinagat niya ang kanyang mapupulang labi at sa wakas ay nakapagdesisyon at tumango. Pamilya, hayaan siyang masiraan ng loob matagal na ang nakalipas, at wala ng nostalgia. Mr. Ye, you've been wronged. Lu Ronkyo at ang iba pa ay namutla at nagmamadaling magpaliwanag. Hindi mo na kailangang sabihin pa. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang kamay at pinigilan sila. Naiintindihan ko na natatakot kayo kay Li Tangshan. Kung tutusin, hindi naman talaga kayong mga kalaban ni Li Tangshan. Kahit na ang mga mukha ng pamilyang Lu at ng pamilyang Chang ay pangit at hindi komportable, nabuhayan sila ng loob nang makitang hindi ito hinabol ni Ye Fan. Lumapit si Su Qingzhou sa sandaling ito at sinabing, asawa, dahil nandito ang lahat, dapat kang magpakita ng paggalang sa ikakasal. Bakit hindi mo sila bigyan ng regalo? Regalo? Ano sa tingin mo, Mrs.? Nakipagtulungan si Ye Fan. Magtanong. Narinig ko na ang mga direktor ng Donghua Alliance, ang pamilyang Lu at ang pamilyang Chang ay may mga lugar. Tiningnan ni Su Qingzhou ang dalawang maharlikang pamilya. Oo, Mrs. Ye, siya at Brother Chang ay isa sa mga direktor ng alyansa, sabi ni Lu Ronkyo. Napakawalang silbi mo, kahit na hindi ka maglakas loob na labanan si Li Tangshan, kung gayon anong uri ng direktor ang dapat mong gawin. Hayaan akong gumawa ng desisyon. Mula ngayon, bibigyan sina Lu Rongshan at Chang Haotian ng director, kota para sa pamilyang Lu at sa pamilyang Chang. Mula ngayon, kayong dalawa ay magsisilbing direktor ng Donghua Alliance, at ito ay magiging regalo sa kasal mula sa amin. Mahinang sabi ni Su Qingzhou. Ano? Paano ito magiging posible? Nagkaroon ng kaguluhan sa madla. Natigilan din sina Lu Rongshan at Chang Haotian. Ang direktor ang pinakamataas na kapangyarihan ng alyansa. Ang pinuno ng isang marangal na pamilya ay ang direktor, na kumakatawan sa katayuan at impluwensya ng pamilya. Ang dalawa sa kanila, hindi ito makuha ni Lu Rongshan. Hindi rin si Chang Haotian ang pinakasikat na kandidato ng pamilyang Chang. Paano sila naging direktor? Pula at puti ang mukha ni Chang Zonghe, at hindi siya nang ahas na magsalita laban sa mapagmataas at dominanteng ugali ni Su Qingzhou. Mrs. Ye, alam mo ba na isang miyembro lamang ng pamilya ang maaaring magsilbi bilang isang direktor? Ang mga upuan ay inookupahan na namin ni Brother Lu, kaya wala sa amin ang maaaring mag-nominate ng mga tao para maglingkod bilang mga direktor. Walang pakialam na sinabi ni Su Qingzhou, madali itong lutasin. Oh, baka gusto pa ni Mrs. Ye na baguhin ang mga batas ng alyansa at dagdagan ang bilang ng mga upuan. Tanong ni Lu Ronkyo. Bakit ang gulo? Naging ice blow ang mga mata ni Su Qingzhou bago siya matapos magsalita. Bumagsak ang temperatura sa madla, na parang papasok sa isang matinding taglamig sa isang iglap. Ang kapangyarihan ni Xuanming ay naging invisible na yelo. Sa malalaking kamay, si Lu Ronkyo at Chang Zonghe ay ganap na nagyelo sa hangin. Lahat ng tao sa eksena ay nakaramdam ng matinding pagkabigla, at ang kanilang mga organo ay nagyelo. Nang bumalik sila sa kanilang katinuan, nalaman nilang ang mga may-ari ng pamilyang Lu at Chang ay may mga nakapirming ekspresyon. Ito ay naging isang popsicle. Bukod dito, nawalan ito ng sigla. Ang pagyayelo na ito ay talagang naging sanhi ng pagyelo ng kanilang primordial spirit. Okay, ngayong may dalawang direktor na nawawala, maaari na nilang palitan ito, mahinang sabi ni Su Qingzhou. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.